Pangarap ko talaga maging si Bugoy na Koy-Koy eh. Tapos ang tagal na natin nag-uusap, no? Wala Hindi pa pala lang. recorded. Check ba? Ang tagal. Last episode, men, ano pa? 1 month ago. Parang ganun. Nag-meet kasi. Ilapit mo. Nag-meet kasi, naka-prep lahat. Oo nga, no? Oo, men. Kasi, actually, totoo yun. Lahat ng inaya ko, dumicline. Kasi nga, sabi, pa-after meet na lang. Sila Surima. Well, nagigets ko naman sila. Pero, ayun na nga. All goods na ba? Hybrid champion, ah. Shoutout. Pero ayun nga, ang tawag dito, naninibago. Kasi isang buwan actually pang episode 8 ka na. Ang huli kong napanood si Marco. Si Marco, Tama ba siya yung last? Hindi, meron pa. May mga tropa pa, mga Yung si bodybuilder, Lindel. Lindel. Lindel, Si Lindel. Nakasalubong ko pa siya nanood ako. Oo. Naglaro siya. Grabe yun, no? Nanalo siya eh. Oo. Novice. So, ayan. Bago muna natin i-introduce tong malupit na guest natin. Again, naninibago ako. 1 month eh. Di ako nakapagsasalita ng ganito eh. Oh, man. Ayun, episode 8 tayo. Big shoutout muna syempre sa mga sponsor natin dyan. L1 Philippines. Anong code mo? MCA05. MCA05. Ilalagay ko dyan sa screen or sa link down below. And of course, RPE05. Mamili na lang kayo. Both may 5% discount once na check out nyo na sa yung link ng mismong shop ng L1 Philippines. Nandito sa description box sample. And also, nagtatampo kasi sa akin si Lance. Hindi ko rin na-shoutout yung gym niya. Nag-usap ko pa kasi ni Stephen, yung mga gym ba dito sa Pilipinas. Butik na wala sa isip naman yung Activate. Men. Big shoutout sa Activate. Soon pupunta ako dyan, pero hindi ngayon. Mag-basketball tayo dyan, naka-singlet. So, gagawa rin tayo ng podcast dyan, men. Pero, sana makapunta ka rin dito, Lance. Pero yun sinoutout ko na. Huwag ka na magtampo. So, yun lang. And of course, RPE shirt. Kung gusto nyong mag-pre-order, message nyo lang sa Instagram. Yung RPEPH. Pre-order continue pa rin. Yun dun sa bagong release namin. Ilalagay ko dyan sa screen. And, yun lang. Message nyo lang. And may mag-reply naman sa inyo doon. At ako rin yun. So, ayun na. Simulan na natin ito. Kamusta, men? Kamusta? All goods. Yeah. Medyo hype pa nga nung meet eh. Hype pa. Pero bago muna yung meet, syempre, i-introduce ko, one and only, Adrian. Shout out, man. So, background story lang. Pero before muna tayo mapunta dyan sa background story, kung paano tayo nagkakilala, fresh na freshman, words. Nanood ka ba? Nanood ako. Grabe yung 66, men. Intense ng 66. Grabe, imagine mo, yung taga-Tay. Si Opor Kasam. Grabe yun, men. Kasi, hindi naman siya kasali dun sa yung forecasted na mananalo. May grabe yung full for the win niya. Pero nakita mo na ba yun? Di ba nag-meet ka sa Asia? Nung Asians, actually expected ko na talaga siya na magpo-podium this Worlds. Dahil sa deadlift niya, no? Dahil sa deadlift niya. And then, kasi siya yung current world record holder eh. So, you can sleep with him talaga. Para hindi talaga siya pwedeng mawala sa picture. Pero, syempre, usually naman pag mga ganito, yung sikat talaga yung, lalo na si Panache, tapos si Garcia. Diba? Saka pa nga, diba? Gustong manalo yun yung sa Japan. Kasi lagi siyang third place eh. Ushiyama. Ushiyama. Lagi lang siya. Feeling ko nandun yung strength, nadadali siya sa tech niya, no? Yung niya, no? Yung knees. Lagi yun eh. Parang sabi nga ni Sixpack, history repeat itself nga kasi every second, third attempt niya, nag-fail talaga. Nadadali talaga yung tuhod niya, di niya nalakot ng maayos. Well, actually, kumbaga, unang pagkakamali mo, enough na dapat eh. Nakadepende na rin naman talaga sa coaching staff nila yan. And siguro, sa training, nagagawa naman niya ng maayos. Kaya nga eh. Kasi diba nung, naalala ko yung first time niya, natutuwa pa nga siya doon kasi, nalak ko yung, parang sabi niya, nalak ko yung miss ko. Mabilis yung Mabilis. Pero,
Anyways, yun nga, gusto ko lang manalo yun. Pero yun nga, back to the, tayo. Dun sa nanalo nga, grabe, no? Sobrang solid. Solid yun. Tapos, actually, di ba dapat mananalo si Panache kung na-pull niya yun? Tama ba ako? Pero, doubt pa rin ako kasi, yung last attempt nung Tagatay, putik, parang RPE 7 lang na ata. Yun? Bilis. So, meron pa siyang, ano mo yun? Ano ba? Siya yung previous record holder bago ma-break ni Brian Lee and bago ma-break, no? Gets. Nung Canadian. Oo, last Oo, si Brian Lee pala yung... naalala ko yung last Worlds, yung first attempt lang pumasok kay Brian Lee. Siya nagka-cramps na yung kamay niya. Which is record. Oo, yun. Tapos na-break nung Canadian na junior, nung Worlds Junior. Ba't ka pala hindi sumali yun si Brian Lee? Hindi siya nag-qualify kasi hindi siya nag-compete nung Nats, diba? Oo nga pala, no? Gets. Pero grabe, no? Body weight. Body weight lang. Sabi nga, may post si din. Close talaga eh. Kahit si Yoshiyama, kung pumasok yung last attempt niya ng deadlift. Oo. Pare-parehas eh. Pare-parehas sila eh. So, tapos magkakatalo sa body weight, no? Sabi nga ni Nick Manders, nag-post siya, ito yung reason kung bakit pag nag-weigh-in kayo, dapat nakahubot-hubad kayo. Pero kung isipin mo, totoo, makes sense. Paano kung nangyari nga yung ganun? Diba? Grabe. 707.5, no? 707.5. Grabe. Pero nakakatuwa lang yung pagkapanalo ng Tagatay. Kasi alam mo yun, hindi naman siya kasali sa kumbaga kilala natin. Yung iba, kilala siya, pero yung mainstream ba? Hindi siya, Tsaka proud kasi galing Southeast Asia. Oo nga eh. Yun galing damn, sarap. Next na tayo. Next na. May plano ka ba mag-angat ng 66? O 59 ka lang? Well, actually, niisip ko na rin naman yan. In the near future talaga. Plan ko talaga na mag-66. Pero as long as may athletes ako sa 66, kagaya ngayon, si Aaron. Oo nga. So, ayokong naipagkompetensya sa mismo. Sa mga kaibigan. Mismo, baga. May oras para dyan. And then, kasi hanggat kaya kong mag-cut sa 59. Ever since naman, simula na naglaro ako ng judo, 59 na talaga yung weight ko eh. Kasi, kasi kumbaga kabisado mo na yung katawan mo. Yun yung maganda pag, alam mo yun, pag hindi ka na, although stressful siya, pero confident ka. Big example nito si Panerio eh. Kasi madalas kapag, for example, 2 to 3 weeks out siya, nandito siya. Alam ko yung body weight na lagi. Like, nasa 86 to 87. Tapos bababa na lang yun ng under 83 ng meet day. So, ibig sabihin, like, confident siya lagi. Napapasok yung timbang niya. Kumbaga, alam mo na yung tweak ng katawan mo eh. Although may error pa rin yun, pero kung regularly mo ginagawa siya every meet, wala na. Katulad ng sayo, di ba? Well, honestly speaking, mas madaling mag-cut sa powerlift kaysa sa nung nagko-compete pa ako as martial artist. Ay, iba ba yun? Oo, iba. Like, paano siya nag-iiba? Kasi parehas lang water cut siya, di ba? Oo, pero usually, ang water cut namin kasi doon, siguro mga 2 months out, start na kami niyan, tumatakbo. Legit ba? Doon ako naka-experience na tumatakbo sa arawan ng nakasona suit, natutulog ng nakasona suit para mag-make weight sa mismong midday, game day. Iba ba yung weight class? Ano bang mga weight class? Anong weight class mo doon? Doon, naglalaro ako ng under 55, 60, tsaka 66. So, depende pa rin kung saan ako. Under 55? Grabe. Under 55, boy. Depende kasi na palalaro. Okay. So, kaya talagang pero yon yung weight na yun. Ay, hindi mo siya, sabi mo kanina, 2 months pa lang, nag-water cut ka na, nagsasauna ka na. Hindi mo siya madadala ng deficit? Well, hindi pa kasi ako ganun. Gets. Kumbaga, hindi pa, back then, sa martial arts ka, hindi ka pa knowledgeable about macros. Gets. Tsaka yan yung traditional way. Sa bagay. Mga Japanese. Kung saan nag-start yung judo, ganun talaga sila nagka-cut eh. Nakasauna suit, kahit training, tapos tumatakbo, nakasauna suit. Tapos, ayun. Intense din kasi talaga kami mag-gain ng weight during off-season. Gets. Gets. Kaya, nagagamit yun para dun sa mismong di ba? Sports mo. Pili ko sobrang isa rin yan sa natutunan ko sa powerlifting na kaya pala yung mga competitive pag nasa competitive level na usually yung mga training weight niyan 3 to 5 kg above ng weight class nila, which is nagets ko kung bakit. At saka
dapat, pero kung ganun ginagawa mo, as much as possible siguro, based sa mga observation ko, dapat magaling ka rin, kumbaga alam mo rin ibalik. Kasi doon nadadali eh. Like for example, lalo na sa atin, IPF, 2 hours weigh-in. Hindi katulad ng ibang federation na big example kasi ng Bill, di ba? Alala mo yun, nag-cut siya ng from parang 20 plus pounds yung kinat niya yun. Which is, doable siya kasi hindi siya manghihina nun kasi 24 hours. So, mababalik mo siya. Sa atin 2 hours lang. 2 hours lang. So, medyo challenging siya. Pero, tulad nga na sinabi kanina na pag madalas mo na siyang ginagawa, like, alam mo yun, na, kumbaga, masasabi mo ng madali para sa'yo. Pero yun nga, grabe yung, kasi, sobrang nakakatulong niya, no? Kapag mataas yung training weight mo, no? Malaking tulong siya kasi hindi nalilimit yung growth mo. Mismo. Kumbaga, kasi na ano ko yan, nalaman ko yan kasi dati, yung nag-66, from 74, nag-66 ako. Although nag-calorie deficit ako nun. Pero, yung mahirap mag-training pag nasa deficit ka eh. Kasi strength sport tayo eh. Ito. Kahit sabihin mong, may puntong dun naka-deficit ako, may puntong recomposition ako. Nag-body recomp ako, like nag-PR ako. Pero, may ano lang yun, may time frame lang siya. Nung, di ba, syempre, yung deficit mo, tuloy-tuloy yan. Ngayon, yung lumagpas na ako dun sa point na kung saan ako nagre-recomp, yung strength ko, nagme-make weight ako. Pero yung strength ko, paunti-unti yung pababa. Ganon. So, ayun, saludo sa mga nagkakat. Doon pala ako, shoutout lang kay Coach Kurt Cascari. Oo nga pala, si no? Hustle Fit PH ko. Sobrang laking tulong niya nung nag-weight cut ako. Sobrang laking, like, before kasi wala naman ako nutritionist. Sarili lang talaga. Pinapakiramdaman ko lang. Pero meron akong data talaga. Nililista ko yan every day. Every morning, every afternoon, tsaka every night. Yung timbang ko. Meron ako magsulat ng data. Tsaka kung ano yung calories na kinakain ko. Pero nung meet ko si Coach Kurt, nagpa-coach ako sa kanya about nutrition. Ilang weeks out ka nung kinuha mo siya as nutritionist? Well, nag-start kami 16 weeks out. Pero, sinunod ko lang yung program niya, 12 weeks out. 12 weeks out. Sorry. Pero yun, 12 weeks out lang talaga. Doon lang talaga ako sumunod sa program niya. So, ilang calories starting mo nun? Nag-deficit ka na agad or nag-maintenance ka pa muna? Diretso deficit na ako noon. Parang, kasi ang bigat ko talaga noon. Start ako sa kanya, nasa 68 ako. Pero nag-consult ako sa kanya, nasa 72 ako. Trinay ko talagang ibaba. Tapos nag-59 ka? Amen. Tapos yun, nung nag-start na kami dun sa prep talaga, 68 ako noon. Tapos, ayan na, nagtuloy-tuloy na, nag-deficit na talaga kami noon. Ang as far as I can remember, nasa 180 yata yung starting namin. 1.8. Tapos, nag-a-adjust. Lowest is 1.3. Pero nung sa 1.3 na yun, ako ang tawag doon, hardworking. Binaba ko pa. Grabe. Putat. Yan, 1.3. Mga 1K lang yun. 1 to 1.1, gano'n. Nagka-cardio. Ito yung malaking question. Nagka-cardio ka niyan? Wala. So, pure food lang talaga? Oo. Na deficit, hindi ka okay. Pero ang nag-cardio ako nung nag-training ako ng MMA. Kasi nag-training ako for more than a month yata, na twice a week. Yun na yung parang cardio ko. Pero lang talaga yun. Wala lang, trip ko lang. So, nagte-training ka ng powerlifting mo, at the same time, pumipitik ka ng MMA. Sabagay, no? Kung baga, ito yung naramdaman ko pag sa basketball. Ako sa basketball naman, sa'yo MMA. Kung ba yung first sports mo, parang hirap siya iwanan basta-basta ba? Sobra. Masaya pa rin kasi yun yung pinakaunang trip natin sa buhay. Kung baga, may ka pa rin nakukuha. May parang dopamine hit ka nakukuha doon. No? Kulit mahal mo pa rin talaga eh. Oo, man. Kasi at the end of the day, man, yun yung pinakaunang sports mo eh. Like, doon ka nag-excel eh. Pinakauna eh. Kumbaga, mahirap siya. May kumbaga may residue na na natutuwa ka pa rin doon. Pero yan, continuous yun? Lumaro ka ba nun? Hindi. Hindi lang. Ang plan ko talaga is magko-compete ako ng for SEA Games yung Oo nga, nabalitaan ko yun.
qualifiers for SEA Games ng judo. Pero ano lang yun, secret ko lang yun. Parang, ano lang, surprise na. Parang ano? Lalaro pala ako, ganun. Parang, tawag dito, side quest. Oo, parang yun lang talaga yung plan ko. Pero ang training ko nun is jiu-jitsu. Para lang, ano. Yun, na-injure. Wait, yung competition na yun, anong sports tawag? Alin? Yung pang Southeast, ano? Judo. Judo dapat. Judo, pero nagte-training ka ng jiu-jitsu. Okay, gets. Ano lang naman, sure naman ako na hindi mawawala yung instinct ng katawan ko sa judo. Kasi medyo identical lang naman din siya. I mean, halos same lang. Pero iba yung, alam ko, iba yung rules. Diba? Iba yung rules. Gusto ko lang bumalik like yung sigla ng katawan ko sa sport na yun. Pero tama ba? Yung judo yun yung iti-take down mo, diba? Tapos si, jiu-jitsu yung mga ginagamit ng MMA. Mga submissions. Gets. Sinunod ako. Recently lang, ano nga pa, singit ko lang dun. Nabalitaan ko lang sa tropa ko. Na-cancel yung laban ni McGregor. Na-injure yata si Conor. Tapos ang malupit pa dun, kaya nagulat ako kasi per seat men $12K. Dollars. Damn! Tapos papalitan mo lang ng, although si Alex Pereira ata and si Jiri Rojas. Pero kaya nga nagbayad ng $12K para kay Conor eh. Totoo yan. Tsaka sold out yung ticket pa. Men. Tapos walang refund, no? Bagay may terms and condition yun, no? Well, anyways, list muna natin dyan. So, ayun. So, nagtitraining ka, pero pitik lang yun. Sundot-sundot lang. Then, leading to that meet, how was it? Like, since naka-deficit ka, di ba? Anong napansin mo sa strength mo? Like, nag-maintain? Nag-recomp ka ba? Since under 59 yung tina-target mo eh. Or, bumaba? First few months, before ako ma-injure, first few months, tumataas talaga yung numbers ko. Okay. So, kung hindi ako na-injure, meron talaga akong target total na gustong i-reach nung Luzon kung hindi ako na-injure. Kaso, since na-injure ako, medyo bumaba yung confidence ko. Kung ano lang meron, kung ano lang talaga kaya ng meet. Sinong kalaban mo nung meet day? Supposedly si Hiram, kaso nag-overweight siya. Sino? Si Hiram. Si Doc Hiram. Okay. Ayun. And then si Lance. Si Lance pala, no? Si Neo Baez. The rest, medyo di na ako familiar. Okay. Pero yun. Gets. So, leading to that meet, nag-PR ka ba? Like, total PR ba to? O na-maintain mo yung strength mo? Nung meet day mismo, PR yun. PR talaga? Plus 25 kg PR yata ako noon. And I must say, na-maintain ko yung strength ko. Pero hindi ako umangat from peak talaga. Kumbaga, may ilalakas ka pa dapat kung hindi ka na-injury. Kung hindi naging matigas yung ulo mo. Totoo yan. Totoo yan. Pero yun nga, di ba? Kasi usually, ang mga nagka-cut, pag hindi mo talaga na-handle to ng maayos, is bababa yung strength mo. Yun yung nangyari sa akin, yung pinaka-last ko na meet, yung nag-try ako mag-66. Kasi ang goal ko matalo si Kicks Retan. Nalala ko yan. Shoutout kay Kicks, man. 5 years from now. Man. Iba pala, no? Parang pag tumagal ka na sa ganitong sports, malalaman mo talaga kung anong body weight, class, anong weight class ka nararapat. Kasi it doesn't mean na, gusto ko dyan sa weight class na yan. Paano kung yung katawan mo, hindi naman talaga ganun. Hindi ka pinanganak na 66. Gets mo? Parang, di ba? Sa, feeling ko, malalaman mo siya pag kasi ako, nakatatlong weight class na ako eh. Ay, 2 pa lang sa meet, pero ngayon 3. Bali, nag-66 ako, nag-74 ako, nag-83 ako. So, alam mo yun, ma-identify mo kasi ikaw yung lagi mong kasama sa training mo. Technically. Alam mo kung saan ka nagpa-progress, kung anong weight, parang ganun. Pero at the end of the day, trial and error pa rin. Pero ayun nga, kumbaga usually yung mga nagka-cut ng mga ganyan, talagang bumababa. Pero pag na-handle mo na maayos, which is yung nangyari sa'yo, shoutout sa nutritionist mo, paano niya? Coach Kurt, shoutout sa'yo, men. So, sobrang solid. So, di ba? Pero yan, like, naka-meal prep ka ba neto or IIFYM?
Ano yung IFY? If it fits your macro. Like, yung kahit anong kainin mo, basta pasok sa macros mo. Ganon. Kahit anong kinakain ko. Basta pasok. Kasi pag nag-IFIM ako, parang nag-cheat ko yung sarili ko. Kaya kapag naka-prep ako, talaga naka-meal plan. Para kasi napapansin ko, nadadaya ko yung sarili ko eh. Minsan ganun na pag, for example, pag may, alam ko na to. Tapos parang nagiging kumbaga, nati-take mo for granted. Parang ganun. Kaya, naniniwala pa rin ako na mas magpo-progress ka pag may third eye ka. Like, lalo na sa, like, coaching man yan, or nutrition man yan, as much as possible. Kasi ganito na lang, big example eh. Si Jordan, sila LeBron, may sarili-sarili pa yung coach eh. Aside sa general coach nila as a team, meron silang individual. So, di ba, imagine mo, sila na yun paano pa kaya tayo, di ba? So, ibig sabihin, sobrang malaking tulong na may third eye ka. Like, alam mo yun? May nagmo-monitor tsaka nag-coach talaga sila. Kasi alam mo yun, parang yung accountability mo. Parang, alam mo na ginagawa mo eh, pero paano kung dumating sa point na, okay na yan, ganun, parang na lang. Parang, natitake mo for granted yun, na parang, di katulad ng, pag meron kang coach, may tumitingin na sa'yo, di ba? Sunod ka talaga. Ayun, yun din talaga masasuggest ko sa yung mga upcoming powerlifters, yung mga gusto talagang na, like, maging competitive powerlifter. Kung may extra budget kayo, kumuha kayo ng coach talaga kasi mismo. Malaking tulong. Sobra. Good investment. Sobra, men. Lalo na kung like, yung nakikita, kasi ganito lang yan eh. Kailangan mo muna tanongin yung sarili mo. Like, ano ba? Ano bang trip mo dito sa sports na to? Trip mo lang ba to? O competitive ka ba? Although malalaman mo siya, medyo matagal-tagal pa. Pero, kumbaga, i-audit mo yung sarili mo kung ano ba talagang goal mo dito sa na to. Pero, kung may budget ka, highly recommend na maghanap ng coach. Sobrang daming coach sa Pilipinas. Sobra. Kaya nasa sa inyo na lang kung sinong pipiliin nyo. Pero kung sabihin natin, wala akong estudyante pa ako, wala pa ako ganyan, may Google naman tayo. May ChatGPT tayo. Meron tayong mga vlogger na powerlifter sa ibang bansa. So marami kang makukuhang like, ako nag-start ako, ikaw ba? Bago ka nag-powerlifting, bago ka nagka-coach, alam po, ikaw lang, di ba? Dumaan ka ba sa puntong lifting vault? Oo. Lifting vault, mga e-books, mga Juggernaut. Juggernaut. May sinend pa sa akin si Kuya Melvin na Milo, something na libro. Yun, binabasa ko yun habang nagtatrabaho ako. Pag wala akong ginagawa sa work, magbabasa ako ng mga ganun. Ina-analyze ko, paano ba ito ginawa? Bakit paano niya na-compute yung, di ba may numbers pa yan? Paano niya na-compute na ganito yung backdowns? Tapos, paano niya na-compute na dapat ganito yung RPE nung gantong number mo? Yung mga ganung bagay. Mga ganun. Yun nga, kumbaga, ngayon kasi wala ka na reason, wala akong pera, wala akong pabayad sa coach. Yung pinaka-suggestion ko is yung lifting vault talaga. Lifting vault. Like, nandun na. Although, ang downside lang kasi ng mga ganong mga program based sa experience ko is yung general siya. Like, it doesn't mean na babag. Kuwari, di ba, usually ganito yan eh. Mag-i-input ka ng, naka-Excel yan, di ba? Mag-i-input ka ng like 1 rep max mo, tas yung program mismo as a whole, magkakaroon ng numbers yun. Ngayon, yung numbers na yun, napatunayan ko na it doesn't mean na makakaya mo yun. Like, kasi dinesign yun. Usually kasi, di ba, lahat ng mga program yun sa ibang bansa. So, dinesign siya para sa individual na hindi Pilipino. Legit. Di ba? So, doon naman tayo sa reality na yung mas, at the end of the day, medyo may edge pa rin yung genetics ng ibang lahi. Di ba? Pero, yun nga, kumbaga, kung kukuha kayo ng mga ganong program like sa lifting vault, try nyo adjust. Huwag nyo ipilit eh. Kasi may one time yan na parang, may binigay sa akin number yung program na yun. Inang bigat. Parang, seryoso ba to? Kaya ako ba itong buhatin? Tsaka ganun. Ma-interrupt lang ito. Kasi yung mga yun, hindi naman natin alam kung for natural powerlifter talaga yung program na yun. Mismo. Or pang mga geared athletes. Mismo. Yan. Isa ding factor yun. Ano ba yung sino bang kasi alam mo siya ba nag-design yan? Malay mo yun, nag-design yan. Kino-coach niya pala yung mga kargadong tao. Yung malalaking tao. Mga ganun. Kaya yun yung parang downside ng mga free program. Although free siya, pero
Although ako aminado ako, nag-progress ako eh. Pero para sa akin, may limit lang yung progression ko eh. Kasi mahirap na siya i-tweak eh, sa bandang dulo, lalo na, syempre, di mo naman, although ikaw, kung matitweak mo siya, pero di ka naman kasi ikaw yung nag-create mismo ng program. So, at the end of the day, as much as possible, kung may budget kayo, hire a coach talaga. Like, man, promise, hindi ka magsisisi. So, kahit yung mga magagaling na athletes, kagaya ni, sino ba? Recently, Austin Perkins. Lapanash. By the way, Austin Perkins, man, tambak. Outclassed. May isang outlier na. Sa Birds. Grabe. Pero, continue mo. So, yun. Di ba sila naman, may mga coaches talaga sila. May nutritionist pa nga yung mga mismo. Orhi, di ba? May nutritionist Orhi. May sarili silang, may powerlifting coach sila, may PT pa rin yata sila. So, ayun, hindi naman sila naging world class dahil sarili lang yung program nila. Mismo. Pero yun nga, at the end of the day, kaya syempre, alam naman natin, men, doon na tayo sa reality, na yung sports natin, men, luxury sports to eh. Totoo. Diba? Man legit, men. Like, feeling ko ito rin yung isang, sabi natin, barrier to entry ng mga papasok pa lang sa powerlifting na kasi men, sa totoo lang talaga, like, ang gastos na ito, men. Legit. Sobra. Magkano isang outfit mo na? Men. Compute mo na lang. Buti na lang yung bumili ako ng outfit ko. Like, mura pa kay Lance. Mura pa yung SBD. Bago pa mag-price up si SBD. Parang nasa, sabihin natin, 30 to 35K. Set na yun, pre. Meron na lahat yun, lahat. From head to toe. May t-shirt na ako, may long socks, etc. Yun. Nasa, sabihin natin, 30 to 35K, may sapatos na ako nun. May Notorious na ako nun. Ngayon, men, grabe, nag-compute ulit kami. Goddamn, parang, abot siya siguro, kung may Avansus, code RPE05, saka anong code mo? MCE05. Yan. Kung may Avansus, papalo siya ng 50. Set yun like set yun. Set. SBD, sabihin natin SBD or A7. Bigat. Grabe. Hindi naman lahat makaka-afford ng ganun. Tuition fee na yun, 50,000. Man. Yan, di ba? Isang term na, isang semester. Imagine. Pero, good thing naman dito. Kasi may mga athlete ako na mga hindi, doon na tayo sa totoo na parang, di talaga kaya estudyante. Student. Buti na lang, maganda dito sa, sa community natin. Kasi kami, naghihiraman kami. Kayo di ba ganun? Oo naman, naghihiraman. Yun yung maganda dito sa community. For example, lalo na kung ka-weight loss mo, syempre, di naman siya nagko-compete. Like, pera mo na ng ganito, ganyan. Mga ganyan. So, yun yung maganda. Pero yun nga, kung aalamin mo sa sarili mo kung trip mo lang. Kasi, napansin ko, kaya napansin mo may last few months ago, napansin mo marami nagbebenta ng gamit. Oo. May theory ako dyan eh. Bakit? Like, kadalasan mga bata. Kasi feeling ko, ang nangyayari dyan, nagfo-FOMO sila. So, fear of missing out. Kuwari, ikaw, sabi mo, ano ba yung powerlifting? So, ako, syempre, marami kami powerlifter, ganito, may mga gears ako, ganito, mayaman. Ngayon, nangyayari sa nila, ito yung theory ko to, parang, sige, powerlifter na din ako, bili ako ng ganyan. Syempre, wala namang problema sa kanila bumili ng gamit. Mayaman. Diba, mayaman sila. Wala talagang problema. So, anong nangyari? Di entry na sila, powerlifting sila, training sila, hire coach, walang problema, hire ko Mayhem, yan, hire ko kung sino-sino, shoutout sa Mayhem. Kumbaga, nagets mo yung point na, gets. FOMO sila, tapos, napansin ko, marami nagbebentahan ngayon, kapag dumating sila sa point, na syempre, hindi naman pa ganun yung, progress meron niyang tinatawag na law of diminishing returns, na kumbaga, pag nag-pick ka ng ganun, it doesn't mean tuloy-tuloy. Meron, magpipik ka, so depende na sa coach mo paano yung edit pick yun. Ngayon, pag na-reach nila yun, tapos nararamdaman nila na hindi sila nagpo-progress. Ayoko na nito. Benta ko na lang. Kaya napansin mo marami nagbebenta. Totoo. Feeling ko ganun. Tsaka, aside from that, yung mismong, pagka mainstream ng mismong gamit, like yung pagka-hype ng gamit. Mismo. For example, A7 Rigor. Oo. Halos lahat yata nadala sa A7 Rigor, di ba? Tigas. Stiff sleeves. Tataas yung squats ko dito. Something like that. So, nagsibilihan yung mga tao. And then, isa ka rin na biktima ka nun, di ba? Bumili ka rin ba nun? Hindi ako bumili. Nagregalo. Pero naalala ko, nagbenta ka rin eh. Yun nga. Kasi yung naregaluhan ko, ayaw niya.
Kasi sobrang sikip. Hindi for her. Mm-mm. So, binenta ko na lang. And then, nag-try ako ng small. Oo. XS kasi yun eh. Masikip sa akin. Sobrang hindi ko talaga masuot. Grabe. Try ako ng small, masikip pa din Masikip sa pa rin. akin. So, ayun. Benta rin. So, end up, SBD. SBD talaga. Ngayon, okay si Hansu. Ay, shout out to Hansu Philippines. Okay, Hansu Philippines. Okay. Stiff pa rin. Stiff siya, pero hindi siya yung stiff talaga. Pero feeling ko lang. Ako kasi, naka A7 ako. So far, wala namang like punit, etc. Kasi, nanggaling yun sa parang, kilala mo si tawag dito. Kalimutan ko yung pangalan niya, shoutout sa'yo. Basta nakuha ko yun sa tropa na sa ibang bansa, parang pumunta siya dito. Si Coach, hindi. Si Migs. Yeah, si Kuya Migs yun. Pumunta siya dito tapos basta pinadala ko na lang, parang nabili ko siya ng sobrang murang halaga. So far, goods naman siya. Feeling ko, kailangan mo lang alamin talaga yung talagang size mo. Well, as per Marco nga, si Marco, Rigor talaga yung pinaka okay na stiff sleeves. Yung pinaka quality. Pinaka matibay. Si Rigor talaga. Oo. Depende na lang sa gagamit kung hiyang ka kay Rigor or hindi. Mismo. Sa na na patunayan ka rin na parang sa mga sleeves, it doesn't mean, as example, malakas ka mag-squat, anong gamit mong sleeves? Rigor mortis, bilhin ko rin yan. Hindi rin ganun Hindi. Kasi, paano kung baba yung pain tolerance mo? 'Di ba? Marami diyan. Yung si Matthew, 'di ba? Matthew Zapra. Tawag dito, pinatry ko sa kanya yung Steve. Ayaw niya. So, ibig sabihin, personal preference pa rin Totoo. Mga ganun. Kumbaga, as much as possible siguro, kung magta-try ka na, syempre, wala kang idea. Like, ano ba talaga yung feeling niyan? Siguro kung may mga tropa ka, magpapahiram, like, alam mo yun, parang patry lang. Ganun. Yun. Kailangan mo talagang itry. Pero hindi rin kasi yung mga iba, may mga iba akong nakikita na binibenta rin, nagbabalik din sa SBD. Totoo yan. Hindi nila alam kung anong nila Pero at the end of the day, men, dun trash talaga yung technique mo. Mismo, dun sa reality, men, kung mahina ka talaga. Kung malakas ka talaga, men. Well, men, yung mga equipment na yan, although nakakatulong siya, pero men, bago mo alalahanin yan, alalahanin mo yung technique mo. Technique talaga. Like, men, legit. Yeah. Kasi maraming ganun yung kumbaga, nag-uso yun ngayon, kumbaga parang, Japorms muna bago parang kung hindi ka if you can't perform, Japorm. Hindi, dapat na hindi ganun Dapat, alalahanin, although okay mag-Japorms, like, naka-boost naman talaga yon ng confidence level mo. Pero, siguro itaas mo yung importance ng ng training mo. Like legit. Meron akong athlete ngayon na like legit wala talaga kasi nga estudyante siya, wala siyang budget. But siya nakaka-perform ng maayos. Like hindi nagni-knee sleeves kasi wala pa nga siyang knee sleeves. Ali Rice bago siya mag-start. Diba? Naalala ko pinigay ba 'yon ni ni Redula? Ni shoutout kay Nestor. Diba? So, wala talagang excuse. Kumbaga, kung gusto mo talaga yung sports na to, then make a way. Like, hindi mag-training ka na walang sleeves. Totoo. Kung magkakaroon ka ng sleeve, hindi swerte. Diba? Kumbaga, focusin mo muna bago ka kasi madalas ganito Pag bagong entry pa lang ng mga powerlifter, putek, alam mo parang para sa bodybuilding, pag bagong buhat mo pa lang, anong supplements kailangan? Alam mo yun, parang iniintindi agad nila yung external factors, man. Parang, focus ka muna dun sa mismong sports. Diba? Bibili ka agad ng, although, kung meron ka naman budget, di go lang. Trip mo yan, pero aanin mo yung mga ganong gamit mo, kung palpak naman yung technique mo. Be comfortable in what's available. Oo. Maging komportable ka lang sa bagay na kaya mo at meron ka. Mismo. Kasi eventually naman, pag lumakas ka, may opportunity papasok. To follow na lang yan, man Kumbaga, kung para sa'yo. Big example, si Heidi Lin. But nung una ba, ano ba gamit niya? Totoo. Diba? Imagine mo, diba? O, but, ano na siya ngayon, diba? Kumbaga, kung trip mo talaga itong sports na to, maglaan ka para dun sa mismong sports mismo. Huwag ko munang umintindi ng mga ibang bagay na masingit ko lang din ako nung college, wala talaga, yung pan-training ko is bigay lang sa akin ng pinsan ko na nag-gym before. Tapos, hindi talaga ako bumili ng sarili kong gi hanggang makagraduate ako ng college. Lahat ng gi na yun is either supply or sponsor. Yung mga ganun. So,
may opportunity talagang papasok kung mamahalin mo lang yung ginagawa. Mismo. So, hindi yun naman, it doesn't mean naman na parang kung wala kang ganito, hindi ka na mapaglaro. Di ba? Basketball ka, nakapaa ka lang eh. Tayong mga Pinoy, di ba? Diba? Chinelas mo, sira-sira, naglalaro ka din. Pero kung mayaman ka talaga, hindi bilhin mo isang set ng SBD. Ano na lang yun, bonus na lang. Bonus na lang. Oo. Kaso nga lang, pangit din tingnan. Madami mga gamit maganda. Support ka. Bengkong naman yung mga... Tama naman. Yung ano mo, di ba? Parang, inuna mo pa talaga yung gamit mo bago yung technique mo, ha? Inuna mo pa yung knee sleeves mo bago yung depth mo, ha? Ay, sakto na ako dun. Sakto ka ba? Depth na squat. Charot kay Suriba. Hindi, mahaba. Hindi, nagigets ko na kayo. Di kasi nagkaroon din ako ng problem yung before nung nagka-injury ako. Hindi talaga pumapasok yung depth ko kahit anong gawin ko. Tapos napagtanto ko, ang haba ng femur ko, no? Parang ganun. Pero anyways, saan nga ba tayo? Yun, dun sa mga equipment na although kailangan mo siya, pero hindi mo siya kailangan gawing, hindi top priority. Ginagawa na kasi na iba na leisure eh. Mismo. Ito addictive bumili ng gamit. Man. Bago, bibili ako. Grabe. Kasi madalas nangyayari kapag may mga bagong release na, siyempre, papahype yung, naalala mo yung hype ng 10mm? Ang dami mga kakilala, madalas mga estudyante ba, yung mga college, bibilihan ng 10mm. Tapos kapag na-try nila, ayoko na ito, benta ko na to. Wala ano talaga lalo pag SBD na naglabas ng gamit. Mismo. Iba yung Iba. Oo. Pero nadadala talaga sa, pero big factor din talaga yung marketing. Like, so, number 1 talaga. Ang reason, doon tayo sa reality. Kaya ako siya napatunayan, kaya malaking factor yung marketing. Kasi, sabi nga nila ba, people buy from the people they want. Kaya doon ko nakuha, napansin mo, halos lahat ng mga, kasi ang diskarte ko sa RPE naman, which is doon na tayo sa reality, at the end of the day, ang goal naman is makabenta, etc. Napatunayan ko na, people buy from the people they want. So, ang diskarte ko, every meet, tweeting sa nomination. Bibigay ka. Oo, pero hindi naman sa, kumbaga, win-win situation naman from both naman eh. Like, ang goal din kasi ng RPE na shirt is, syempre tayo, as a powerlifter, maarte tayo sa damit. Men, kakayanin ba ng bulsa natin na bumili tayo ng SBD shirt like every month? Man, magkano yung naabutan mong SBD shirt? Ako 2K. 2-3 yata. 2-3. Ngayon 2-5 na ata eh. And Or more. Parang 3,000 na yata. Seryoso, 3K? 3-1. Something like that. Yung com shirt? Com shirt. Man! Na yata. Grabe, pero yun yung point Yun yung point ng RP. Masingit ko lang naman. Quality shirt si RP. Sobra. Man. Which is, com shirt siya. Salamat. Pero continuous pa namin i-improve. Pero yun nga, kumbaga, that's back to the topic na yung hype nga. Na dun ko napatunayan na parang, alam ko na kung bakit bumibili yung mga tao sa isang brand dahil talaga sa marketing. For example, mga Gymshark, etc. Sino ba yung sponsor nila? Kuwari, Chris Bumstead. Siyempre, idol mo siya eh. Like, suot niya, ganito. Suotin ko rin to. Siyempre, although nakadagdag din naman siya ng abuso sa sarili mo, etc. Pero yun, doon ko lang napatunayan na ganun pala din. Kaya madalas na hype pag may mga bago release yung mga brand ng powerlifting. Sige, bili. Bili, putik yan. Sige, bili. Pero yung depth, hindi maayos. Joke lang. Yun lang naman. Pero, yun naman talaga yung totoo eh. Yun naman talaga yung totoo. Pero, saan ba tayo? Hindi pa ako nagbabasa ng mga topic. Ano na to? Sabi sa'yo, di ba? Yan na to. 40 minutes. Intro pa lang yun, pre. Intro. Mahaba oras. Ba? Wala ka bang lakad, etc.? May work ako mamaya, pero... Ano oras work mo? 8 pa naman, pero goods lang. Gusto i-wrap up natin ng anong gusto mo. Kasi magte-training ka pa eh. Mabilis lang naman yung training ko. Mabilis. Alam mong deadlift ka ngayon, di ba? Bench lang ako. Sige, wrap up na lang. Konti na lang naman to. Okay lang.
Gusto lang. Take your time. Yan. Ano hawak ko naman oras ko sa trabaho. Yan. Ano palang work mo pala? Ngayon, secret. Secret. Pero night shift ako, naka-work from home. Work from home. Pares naman tayo. Ako, pasok ko alas 12. Kaya usually, yung gising ko talaga, 12 onwards ng tanghali. Nakakatulog ka ng maayos. Actually, nasanay na yung katawan ko. Kasi, simula yung nag-night shift ako, kasi yung background story ng work ko, kasi diba, BPO ako. Tapos hanggang sa nagka-pandemic, nagkaroon ng opportunity na work at home, VA. Ngayon, yung katawan ko, nag-adjust na dun sa oras nila. So, ang tulog ko niyan is 6 to 12 something. Parang gano'n. Nandun yung range ng tulog ako nun. Kaya pag mag-chat ka sa akin ng ganung oras, hindi ako makapag-reply nun. Gising ako yan, 1 onwards na. Hanggang kinabukasan na yun. Kumbaga, na pagtanto ko na mas marami akong nagagawa kapag ganun yung oras ko. Reason behind nun kasi, for example, nagtrabaho ka ng like, yung basic na 8 to 5 job sa Pilipinas, 8 a.m. to 5. Alam mo yun, kumbaga parang, ano yung, uwi mo gabi na? Gabi na. Parang, pangit naman nun. Mas marami kang magagawa sa marami ka talaga magagawa. Although, mahirap siya. Ikaw ba, nag-transition ka ng night shift, nahirapan ka rin, no? Nung start, nahirapan ako. Pero mag-a-adjust yung katawan mo, no? Ngayon nga, go. Medyo nga yun, medyo, patayan yung ginawa ko nung nag-transition ako kasi sa national team pa ako ng Courage nun. Parang training kami ng umaga. So, pagkagaling ko shift, training na umaga, tulog, training ulit sa hapon. Tapos, parang work tapos training. Oo. Tapos, tulog. Mas patayan nga yun. Pagkagising ko, kain lang, tapos training ulit. Tapos trabaho. Yan, parang gano'n. Grabe. Pero, doon ko rin na-realize na hindi pwedeng pagsabayin yung kung ano man yung mahal mo na sport. Tapos, magiging competitive ka doon. And then, nagtatrabaho. Kumbaga, you cannot serve two masters at the same time, no? Although, pwedeng kang mag-multitask. Pero the point is, hindi mo mabibigay yung 100% mo sa isang bagay. Kung, for example, ako, powerlifter ako, gusto ko mag-basketball. Like, yung sports na yun, parang yin and yang yun eh. Cardio to, strength to eh. Kasi may kakilala ko yung ganyan, nagbubuhat din dito. Sabi sa kanya, ano ba talaga yung, alamin mo muna, kasi ikaw makakaalam, ano ba yung priority mo? Basketball ba o powerlifting ba? At mo, imagine mo, powerlifting ka, mag-suffer ka rin sa basketball. Kung basketball ka, mag-suffer ka sa powerlifting kasi nag-drain ka dito, paano ka mag-set dito? Prone sa injury din. Reality nga, mas mataas ang risk of injury ng basketball. Sa totoo lang. Totoo. Kasi tayo sila eh. Sobrang nandyan lang tayo. Sila, ganon sila. Explosive kasi. Diba sa lahat na kakilala ko ng basketball player at sobrang dami nilang injury. Like, kesa sa powerlift. Tayo, yung injury natin seasonal eh. Depende sa ego. Depende sa tigas ng ulo, depende sa katangahan, mga ganong bagay. Seasonal siya. Kumbaga tayo din minsan gumagawa eh. Kasalanan ko talaga. Hindi aksidente. Hindi mo pwede masisi sa iba eh, kasi ikaw. Pero yun nga, asa na ba tayo? Dami na. Pero yun nga, moving forward. Pero ngayon, goods lang ha. Sa akin ha. Walang problema. Nice. Pero yun nga, tawag dito, medyo muna tayo, step back muna tayo. Kailan tayo nagkakilala? I think sa MTFC. First time natin nagkita, naalala mo yung nagpa-mock meet sila, yun ba yun? Hindi, bago pa. Bago pa yun. Yung parang pumipitik ata ako ng training doon. Parang every weekends, no? Oo, kasama ko tama kami nila, Mark, sila Dari. Oo, pumipitik-pitik ako doon. So, yun na yun, no? Pero nung time na yun, may coach ka na ba nun? Wala pa. Ano pa ako nun eh? Calisthenics, tsaka... Oo, naalala ko. Parang ang ginagawa, parang pumipitik-pitik ka pa lang ng powerlifting noon. Sundit. Ang mga powerlifter noon, sila sila yung mga tropa natin doon. Sila Kuya Melvs. Oo, yun pa yung... Tapos ikaw, naalala ko kasi talaga noon, kasi lean ka nung time na din noon eh. Tapos, doon ko na rin nakilala si Queen. Si Queen, matagal na ba kayo magkakilala ni Queen? Si Queen o doon lang din? Si Queen kasi, si Joyce. Oo. Girlfriend niya yung kapatid ni Joyce. Okay. Gets. So, kami ni Queen, magkasama kami sa isang condo. Ngayon, nasan siya? Sa work yata. Sa work siya ngayon. Okay. Hindi. Nag-separate unit kasi kami ni Joyce. Pero
isang condo building, isang building lang. Isang building lang kayo. So yun. So ano siya, tawag dito, hindi siya night shift si Queen. Si Queen alam ko night shift din siya. Night shift din siya. Pero hindi siya naka-work from home eh. Gets. Office type siya. Office siya. So yun, parang pre-pandemic to, no? Hindi, hindi pandemic na to. Yun na ba yun? Yung parang pa-start na, parang 2020-ish, parang gano'n ba? 2021 yata. Parang gano'n. Oo, tama. Oo. Tapos yun na yun, no? Tapos, parang since, ito yung gusto kong itanong. Since, first sports mo yung physical force, which is yung MMA, judo, jiu-jitsu. Ano yung nag-trigger sa'yo? Na, powerlifter na ako. Influence. Kayo. Legit. Kaya sila Kuya Melvin, nakikita ko, bumubuhat ng mga mabibigat. So, parang ang fulfilling pala ng makabuhat ka ng mabigat. Parang ganun. Tapos, unang beses ko nag-try mag-deadlift, I think 400 pounds. Medyo parang hindi ako makatulog. Sabi ko nakapag 400 pounds. Sumo ka na nun. Hindi pa. Conventional pa ako na. Ego lifter. RDL. Pero napansin ko, halos lahat ng kakilala kong, kahit sa ibang bansa, kahit nga airpods ko, kasi si airpods, may background siya ng martial arts. Anong tawag ito? Arnis kasi siya eh. Tapos nag-combat sport din siya dati. Ngayon, napansin ko, lahat ng marunong mag-martial arts, malakas humatak, par. Sa tingin mo, anong reason? I think nasa strength mismo siya ng core eh. Ng core? Kasi yun yung main ninyo, di ba? Yun talaga pinapalakas sa amin. Parang, kagaya sa judo, kahit anong hagis, dapat hindi maglaland yung back mo. So, syempre, may nag-aerial kami, may bagay. So, pag hinahagis ako, minsan umiikot lang ako sa ere para hindi magland yung back ko. Something like that. So, napalakas talaga yung core na. Ayos no? Kasi napansin ko talaga, kasi imagine mo, airpods ko, ilang edad na yun. Tapos pinag-deadlift ko siya, parang ang deadlift niya ata, 115 kg. Tsaka yun, mature na rin kasi yung muscles yung tao. Sa bagay. Pero usually, kadalasan ng nakikita kong may background ng MMA man yan, martial arts man yan, malakas sila sa pool. Hindi ko rin masasagot. Hindi mo masasagot. Logic no? Pero may theory ako kasi 'di ba madalas may mga kayo ng mga 'di ba pag pooling, naglalak kayo. Pool pa rin 'yun, 'di ba? Like nag-choke mo siya. Pinupull mo siya, 'di ba? Kasi may mga nakikita daw UFC, parang 'di ba, yung anong tawag doon, yung sa yung inaano yung kamay, armbar. 'Di ba pool 'yun? 'di ba? May leg drive nga 'yun eh. 'Di ba? Parang napansin ko, oo nga no, parang buong katawan gamit. Parang nga no, kasi madalang lang, halos wala ata. May pushing movement ba kayo? Meron din naman. Pero parang mas marami ata yung pulling. No? Feeling ko yun. Parang, nga no. Parang kukonek-konekta mo rin. So, influence. So, pero, ano yun? Like, yung yung nakita mo na, masarap ano yun? Like, nag-commit ka na agad? Or meron pang time na, ano ba? Tutuloy ka ba to? Dahan-dahan ako nag-transition nun eh. Kasi that time, after ko maisipan compete nung Luzon. Nag-qualify ako for SEA Games 2022 sa Vietnam. Judo. Courage naman siya. Courage. Okay. Almost same as judo. Okay. Iba lang yung rules. Iba lang rules. So, nag-qualify ako and then nag-focus ako doon. Kasi natandaan ko, wait lang, nakita ko may picture ka ng lumaro ka eh. Yun ba yun? Yun sa Vietnam. Doon. After ko doon, sabi ko, hindi na ako magpa-powerlift pagbalik. Focus na lang ako doon. Kaso, na-realize ko na, walang buhay kung national athlete ka lang. Unless mag-military ka. Mismo. Ayoko rin maging military kasi wala rin talagang buhay. Patay yun eh. Wala rin buhay. Saka, hindi ko kayang malayo sa family ganun. Mismo. Mag-training ng matagal. So, na-realize ko na mag-work na lang ako since degree holder naman ako. Maganda naman yung background ko nung education. Tas maganda naman experience ko sa work. So, tutuloy ko na lang yung work ko. As professional. So, ayun. Tas, dun ko na-realize na si powerlifting yung pinaka magsusuit sa schedule ko kasi sarili mong schedule. Mismo. Hindi ka guys sa jiu-jitsu na may training schedule sila at di ka pwede team training ata yun, no? Parang ganun, no? Madalas. Di ka pwede mag-training mag-isa eh. Mismo. Sa bagay. Sutukan mo yung anino mo.
So, na-realize ko na si powerlifting talaga yung magsusuit dun sa schedule ko. Naman. Sa sarili mo. Kumbaga, minsan malalaman mo rin kung ano yung suitable sa'yo sa mismong, kung ano yung schedule mo. Like, hindi mo maipipilit yun kung tinuloy mo siya ng ng martial arts. Putik, sinong kaano ko dito? Kasparing ko dito. Medyo kasi, competitive kasi ako eh. Oo. So, ayoko lang nagte-training for fun eh. Ayoko lang training na, alam mo yun, wala akong nakukuwang achievement, walang fulfillment. So, naghanap ako ng sport talaga na magiging okay para sa akin. Dapat si calisthenics, kaso calisthenics kasi wala namang masyadong competition sa Philippines. Wala Hindi siya ganun ka-hype dito. Hindi talaga. So, napansin ko rin yun. Hindi talaga siya hype. Like, ang alam ko, fitness sports na hype dito, bodybuilding, medyo, CrossFit, certain area depende. Pero ang weightlifting kasi ang hirap eh. Ang hirap niya mahanapan ng training grounds eh. Totoo. So, ang para sa akin, ang hindi rin eh, powerlifting, mahirap din eh. Although, maganda na nga ngayon kasi, marami na kasing powerlifting nakakatuwa, men. Nakakatuwa siya kasi, kahit saan ka makuwari, magbakasyon ka dito, meron na akong pwedeng pagtrainingan. Di ba katulad dati? Ikaw isa sa mga nagsimula na mag-start ng powerlifting gym dito yata. Yung hindi commercial. Dito nga. Alam ko dito, dito sa Athletics gym sila, tas RPE na yung pangmasa. So, pero nakakatuwa siya, men, kasi alam mo, syempre dati, kumbaga, outcast tayo sa mga normal na gym eh. Totoo. Naranasan mo na yun, yung papagalitan ka. Bawal magbagsak. May deadlift platform pa kayo. Shoutout sa MTFC kasi doon naman tayo nagsimula. Doon ako nagsimula talaga power. Shoutout kay Sir Ahmad. Kasi talagang walang goods na goods magbagsak. Goods na goods magbagsak pero ang nagagalit. Yung mga tenants sa baba. Sa kanya walang problema. Men. Talaga. Yun yung natuwa ko. Pagtatakpan kanya. Mismo. Kasi naiintindihan niya eh. Yun yung parang difference ng pag may may-ari ng gym, may mga gym owner lang eh. Mm-hmm. Like wala talagang alam alam mag-bodybuilding, etc. Pero may mga gym owner na parang alam yung mismong ginagawa mo. Nagigets. Naiintindihan ka. Yung mga iba, putik, bawal magbagsak. Ang gagawin ko, i-RDL ko to. Tapos may mga gym owner talaga na nagiging innovative sila eh. Parang bawal magbagsak. Sige, gawa natin ang platform na walang masyadong maririnig na bagsak. Mismo. Kumbaga, wag ka mag-settle dun sa problem. Gawin mo ng paraan ba? Pero hindi rin natin masisisi yung iba na lalo na kapag nag-rent lang sila. Kasi meron akong meron akong kakilalang gym owner. Siya parang extreme siya. Parang lumipat sila dahil yun nga yung problem dun sa tenant sa baba. Siyempre di mo maiwasan magbagsak eh. Patay sindi na yung ilaw dun sa baba. Yun din ang mahirap pag nasa second floor ka. Dun kasi mas mura yung upa. Mismo. Nga no. Mas mura Madalas. Pero kaya nga yung platform na yan, actually nagkaka-problema sa baba. Kasi nga 'di ba, pag tulog na sila airmats, ganun. So ang ginawa ko, alam mo yung soundproofing na dinidikit lang? Nilagay ko yung sa ceiling nyo? So sa may bintana ng sa kwarto nila. Tapos yan, ginawa ko, parang 7 layers yan eh. Although may kalabog pa rin, hindi mo maiwasan eh. Pero na siya, like hindi na siya yung maingay o minimize. Na-suppress siya, kumbaga. Kasi syempre, mong gagawin ko pag mag-training ako ng gabi, minsan maabot ako alas 12, titigil ko. Gawin nga eh. Kung baga gagawan mo ng paraan. Hindi lang yung mag-stick ka lang problem problema na to. Hindi, tigil na to. Paalisin mo yung problema ka. Ganun. Kung baga, pwede mo nang gawan ng paraan yan eh. Di ba? Pero yun nga, nakakatuwa lang na marami ng powerlifting gym ngayon. Although ngayon, kapag for example, minsan rin eh, may dumadating ka ba sa point na nagsasawa ka sa training grounds mo? Naman. Kaya ngayon medyo, pag nagpe-prep ako, palipat-lipat talaga. May din eh. May, kumbaga, minsan din, araw-araw, nakikita ko to, parang nakaumay din ba? Minsan po,
buti may mga commercial gym dito na pwede mag-deadlift, ganun, may mga tropa naman. So parang i-deload mo rin ba yung sarili mo? Kasi parang kumbaga pipiliin mo rin kuwari, naumay ka, anong pipiliin mo? Hindi ka mag-training o mag-training ka pero punta ka sa ibang. Punta na lang sa ibang lugar, at least nakapag-training ka. Natawid mo siya. Natawid mo. Kasi imposible namang di ka magsawa, man. Oo, tsaka mas I mean, personally, feel ko kasi nalilimit yung growth ko pag stagnant ako sa isang place. Oo, okay. Wala akong namimit na ibang tao. Oo, ano rin yun. Kasi at the end of the day, tao tayo eh. Kumbaga, social, tayo, creatures tayo eh. So, kailangan mo may pag-socialize sa ibang tao. Kailangan mo may mamit na, alam mo, tutulong sa'yo. Feeling ko kahit introvert ka, kailangan mo pa rin eh. Oo naman. Kasi parang boring naman ang buhay mo pag ganun ka. Like, ikaw lang mag-isa lagi. No? Totoo. Pero, saka yun din, parang makakatulong sa'yo yung surroundings mo. Mga tao sa paligid mo. Actually, napatunayan ko yan, na mas goods mag-training. I mean, better siya in a way na for high purpose, tayo magpupush sa'yo. Pero dadating ka rin sa point na ito yung parang cue ko kung competitive ka na. Like, feeling ko kung masasabi mong competitive ka na, like seryoso ka sa ginagawa mo kapag nakapag-training ka na mag-isa lang. Na nag-agree ka ba doon? Oo, kasi pag talaga, pag malapit na yung meet, kailangan ko mag-zone in. Zone in. Talaga. Madalas mag-isa ako sa CES. Oo. Wala. Ayoko nung hindi naman sa ayoko, pero gusto ko matapos ko. Gets. Yung mindset ko nang mag-isa lang ako. At saka maayos. Kanya, minsan nga, pag si Joyce, sasabay sa akin mag-CES, mamaya ka na ako. Parang ganun. Or kahit magkasama kami, hindi kami nagpapansin. Pero props sa kanya, naiintindihan niya yun. Naiintindihan niya. Which is, saludo ako sa mga ganun tao. Kasi may mga ibang tao na sobrang baba ng pag-iintindi. Aanuhin na nila yun, iti-take na nila yun as parang, ang ano mo naman. Ba't ayaw mo kasama? Oo, ganun. Tapos yung iba rin naman na, yung mga athletes ko na magyaya sa akin. Oo. Example, yayain nila ako sa ibang gym. Oo. Mauuna na ako dun. Oo. Para, tatapusin mo na. mag-isa lang muna ako, naka-zone na ako. Oo. Pagdating nila, pwede na ako makipag-socialize. Mismo. Kasi ang reason kung ba't ko na brought up yun, may makakilala rin ako na parang hindi sila makapag-training ng walang kasama. So, ibig sabihin, wala ka pa sa point ng competitive level. Hindi ka pa focus. Kumbaga, hindi para sa akin, kung ganyan yung ginagawa mo, hindi mo pa pwedeng sabihin na seryoso ka sa sports. Kasi parang yun yung nangyari sa parang, kapag nakapag-training ka ng mag-isa ka lang talaga, like, yun na yun, men. Like, nandun ka na sa zone na yun na parang, kahit anong mangyari, magte-training ka. Ano yun? Wala ka lang kasabay, di ka na magte-training. Parang, di ba? Tsaka yung mga, pag may mga taon din nakaka-training na walang music, mga ganun. Oo. Ako mas gusto ko minsan tahimik. Tahimik. Oo. Actually, dati, ganun ako. Like, laging headphones. Ngayon, sinasanay ko, madalas, kapag, may top set ako, like single top set ko, pinapatay ko yung music. Kasi, lagi kong inaano na, alam mo yun, mismo sa mga ganung bagay, parang comp specific pa rin. 'Di ba? Sa Meet may music ba? Although meron pero pangit ng music. Wala na, 'di ba? Kumbaga, ano 'yun, magre-relay ka, hindi ka paano 'yun pag dumating sa Meet na maghahanap ka ng music. Although pwede ka mag-music, pero yung mismong point ng buhat mo, wala naman na 'yun, sigawan na lang 'yun eh. Paano kung nasanay ka, naging dependent ka doon? Paano 'yun? Di ma-fucked up ka, hanapin ng parang ano lang 'yan eh, parang sinasanay ko nga yung sarili mo kasi what if pag sa mismong meet day, na wala kang, syempre pagbuhat mo, wala namang tutugtog doon eh. Wala. Sige, paano hindi mo na mabubuhat yun. Kumbaga, sa mismong mga ganong maliliit na bagay, as much as possible, comp specific, no? Parang iaano mo pa rin yung law of specificity pa rin. Tsaka tatansyahin mo talaga yung sarili mo. Parang isusubukan mong tanggalin yung mga bagay na komportable ka. Oo. Yung kailangan mag-suffer ka mismo a bit para lang mismo. Speaking of comfortability, big example yung recent Meet. Gusto kong i-brought up to, men. Gusto ko talaga siyang i-brought up the way na kasi first time ko magkaroon ng ganong Meet na like, sabihin na natin ito yung sabi ko na parang expect the unexpected sa Meet. You can control external factors talaga. Hindi mo talaga. Kaysa magreklamo ka dun, adapt na lang siguro. Pero yun nga, parang, ikaw muna tatanungin ko. Kasi meron akong hinanaing dun sa Meet talaga, like, man,
Kasi first time ang reason kung bakit may hinanaing ako dun, nag-handle ako 3 'Di ba? Pagod yun. Nakapagod yun. Tapos yung platform pa iba-iba. 1, 2, 3. Kaya pag ganon ako. Paikot-ikot ka. Paikot-ikot ako. Parang first time ko lang, ako kasi parang, ako kapag may isang meet or event, okay lang sa akin crowded, basta yung temperature, hindi mainit. Malamig. Hindi naman sibay natin sa malamig. Basta controlled lang. Hindi sobrang init na nangyari dun sa ano. I don't know kung anong nangyari dun. Pero ikaw, as an athlete, kasi ako handler. As an athlete. Handler ako nung time na yon. Ganun yung naramdaman ko na, fuck, parang hindi tama to Parang, as an athlete, kamusta? Well, kasi, ako sanay naman ako mag-training ng mainit talaga. Oo. Kasi dun sa RJ na, sa Tondo, sobrang kapag tanghaling tapat, grabe talaga yung init. Para kang sauna. Talaga, init talaga. So, sanay ako nun. Pero, hindi ako sanay na sobrang daming tao sa paligid. Medyo yun yung pumalpak para sa akin. Hindi naman makokontrol talaga yun nung mismong event. Kasi, limited lang din yung area, yung mismo. Space for powerlifting. And walang control talaga dun yung tournament director. Kasi yun lang yung binigay nung event. Ang mahirap lang dun is yun nga, yung mainit. Kasi pagdating ko ng last attempt yata ng bench, na-feel ko na yung drain. Drained na ako na parang sabi ko, di ko na yata kayang mag-last attempt ng bench. Kaya medyo, sabi ko kay Jing, ang supposedly attempt ko dapat sa bench is 128. Sabi ko 125. Ano yung record yun? 128? Record na yung 121. Tapos yung third attempt ko, gusto Iwa 128 mo dapat. 128. Okay. Sabi ko, i-125.5 mo na lang para sure. Sabi ko sa kanya. Kasi medyo drained na ako. Parang di ko, nung go-warm up ako ng deadlift, parang 150 yata. Mabilis pero pakiramdam ko, pagod na ako. Kasi maano ko lang, yung init sobrang laki ng factor nun para maka-apekto sa performance mo. Kasi yung init na yun, parang continuous ka nagwa-water cut nun, technically. Kasi lumalabas lahat ng ininom mong tubig, like talagang, pawis mo lang talaga. Gets mo, parang sabihin na natin, kahit di ka gumalaw dyan, pag sobrang init, maubos ka. Tsaka kahit nakahubad ka na talaga. Iba yung init niya. Pero na-action na naman to nung day 2. Lumamig naman. Mas mild siya, pero ang lala ng day 1, grabe. Simula, nangyari doon, parang simula yung naalala mo nag-brown out. Yan. Tapos nung parang... yung pala yung reason, kasi nag-brown out. Nang nag-brown out, putik, ang tagal magbalik ng Buti na lang yung mismong, alam ko, delay din yung di ba may aircon doon sa mismong platform. Medyo, napansin ko medyo malamig doon Parang yung malala doon sa likod Parang, para sa akin, yun nga yung pinaka-importante. Kasi warm up yun Warm up area. Diba? Nag-agree ka ba na ang isa sa mga importanteng parang tawag di place sa lahat yung warm up area? Dapat talaga organize si warm up area. Kasi warm up area ngayon, kumbaga yun yung parang, alam mo yun, yung bago ka pumatong ng platform, yun yung magdidikta kung ano yung i-attempt mo. Well, may mga mga volunteers naman na nagpapaalis kaso matitigas din talaga ulo ng iba kasi yung iba minsan nakikita ko kahit audience lang nasa likod. Tapos yung supposedly upuan ng athletes, ang nakaupo is pamilya. So syempre kung volunteer ka, bata ka, pag yung parents yung nandun, syempre medyo gets ko naman. Alis po muna kayo ganun. So parang feeling ko hindi na rin nila na-contain yun kasi nga pinipilit kong intindihin kumbaga, sa bagay kung ako rin yung, for example, kung ako yung marshal, i-stop ko ba tong parents na to? Support, parang, support Alam mo yun, parang, pero at the end of the day, kasi ang nangyayari tuloy, pag ganun tayo at ganun lagi, nako-compromise si athlete Nag-agree ka ba yun? Like, kasi ikaw yung naglaro Gets naman. Siguro factor din na 2 days lang event. Kaya parang ini-squish na lang nila. Tao. Pero naman, dun naman ako believe sa PAP. Sa tournament director. Kung sino man, I think si Willard. Ata. Maalala. Si Willard ba?
Kasi nagawa nila ng paraan nung day 2. Mas organized nung day 2, mas malamig. Well, gano'n naman lagi, CPAP. Nagtitake sila ng kung ano man yung negative na nangyari nung day 1, tapos na-action na naman. Ng remaining days, which is good naman. Okay naman siya. Hindi naman. Pero kung continuous naman kasi kumbaga, although nandun na tayo dun sa may nangyaring ganun nga, pero kung iisipin mo rin, ako, tinatry ko rin intindihan nagreklamo ako, pero imagine mo, ini-imagine ko yung sarili ko, paano kung ako yung director doon? Like, kaya ko ba yun? Di ba parang, di mo rin sila masisisi, men eh. Di mo rin sila masisisi. Kasi kumbaga, parang ano lang yan kumbaga, for example, may nakaumpong parang official, like government something. Madali lang magsabi na, kurakot yan, ano yan, ganto yan. Sige nga, ikaw nga doon. Palit nga kayo ng posisyon. Di ba, parang di din kumbaga, as much as possible, try mo rin intindihin. Tsaka yung yung init talaga, mainit naman talaga sa Pilipinas. Nandun na yun, given na talaga yun. Expect mo na dapat prepared tayo sa mga ganong situation, ganong scenario. Kasi, for example, international, hindi naman laging malamig yung venue din sa international. Mismo. Hindi rin naman lahat magpapabor sa'yo. Yun nga Kumbaga, doon mainit, tapos doon pag nag-international ka, malamig. So, pag-uusapan natin yan kasi nakapag-compete ka internationally. Tsaka, break muna tayo. Internationally. So, yun. Ano nga yung topic natin kanina? International meets. Yan. Bago tayo dumako doon, balik muna tayo doon sa nangyaring meet nga. So, again, yun yung sinasabi natin na parang uncontrollable. Kumbaga, wala ka ng room para, although, sige, naiirita ka, like, gusto mo magreklamo, pero, imbis na magreklamo ka, mag-adapt ka na take what's there. Kumbaga kasi, ano mangyari pag nagreklamo, lalamig ba? Hindi naman. Hindi naman, di ba? Kahit anong reklamo mo dyan, kung wala talagang aircon na nakadesignate doon o di talaga mabuksan, gawin mo, imbis na magreklamo ka, siguro, mag-focus ka na lang doon sa controllables. Like, sige, na-drain ka, edi, change mo yung attempts mo. Diba? Ano nga? Kasi meron nung nakita, nag-post nung after meet, puta sinisi yung organizer dahil... Cancer yun. Sinisi mo yung organizer dahil na-bum out ka. Bonak ka lang, men. Sabi nga Sabi nga ni Coach Priest, band ka na rin sa PHPL. Diba? Parang ang ng logic niya, men. Napaka... ano nga pala, sobrang thankful ko sa team ko kasi... Okay. Diba? Jason, nung game day mismo, Jason, si Ronel, si Payos, Gian, si Ronin, sino pa ba? Basta yung mga nandun na... Nakita ko nga nakita ko. Sobrang grabe sila todo paypay. Swear, feeling ko ako si Bugoy na Koy ko. Top G. Ako yung king. Yes, sir. Pero yun, sobrang kailangan talaga ng ganong surroundings, ganong crowd. Yan ang kailangan mo para mag-progress ka. Mismo. Kailangan ng camaraderie talaga. Mismo. Kahit sabihin nating individual sports to, at the end of the day, men, mas magpo-progress ka ng maayos kung marami ka pa rin nasa paligid mo. Maraming tao sa paligid. Like, hindi mo talaga siya magagawa na mag-isa ka lang. Totoo. Yun yung reality. Yun din lagi ko sinasabi sa team ko na parang hindi to individual sport. Team sport pa rin yung powerlifting. Mismo. Pag midday, pumunta ka, sumuporta ka, tumulong ka kung kailangan. Mismo. Parang since nabanggit mo si Bugoy na Koy, hindi naman siya nag-excel na mag-isa lang eh. Di ba? Tatlong nga yung Tatlong wife. Pero kidding aside, di ba? Yung grupo nila, like hindi ka talaga magpo-progress na mag-isa ka lang. At saan lungkot nun pag mag-isa ka lang? Wala, tsaka hindi sila naghihilaan pababa. Mismo. Kasi wala naman nakakaangat sa Tatlong wife nga eh. Pero anyways, yun nga, yung kumbaga, control the uncontrollables. Tapos, yun, imbis na magreklamo kami, ano mo na lang. Adapt ka na lang. Mag-adapt. Kung baga yung natutunan kay, adapt and move on. Kasi kung nag-adapt ka lang, tapos reklamo ka pa rin, wala rin. Kailangan mo mag-move on. Well, kahit tapos na yung meet, may nagreklamo mismo. Ay, wala. Ganun eh. Ganun nangyari. Tapos na eh. Edi, masama na lang nun kung next meet,
is mangyayari ulit yun. Yun yung parang karikraleklamo na. Diba? Baga, pag hindi nila na-actionan yun, katulad nangyari, day 1, day 2 na-actionan naman kahit papano. Good, hindi better. Hindi yung, yun nga, nangyari na nga, tapos nangyari pa rin. Pero yun yung karikraleklamo. Pero sure naman ako sa August, di na maulit yun kasi, Robinson na yung venue, so malamig na talaga. At saka, alam ko parang talagang inano lang yun kasi diba, ilang event yan, parang 5 atang sports. 6 events. So, isang tent lang, diba? Pero anyways, move on na. Pero ang kulit nga talaga nung yung nag-post nga kung sino man. Feeling ko talaga, yung either siya yung na-bam out or yung tropa niya yung na-bam out. Parang ganun. Yung nag-post ng ano. Well, hindi ko kasi... Kaya alam mo ba yun? Anonymous yun, di ba? Oo, hindi ko kasi mag-gets kung bakit dami account eh. Yun nga yung point eh. Medyo... Yung mga taong yung mga support, yung parang, pero minsan iniintindi ko rin sila eh. Matapang sila sa SOCMED, pero pag personal, hindi natin masabi. Minsan iniintindi ko, kahit yung mga ganon, dumating ako sa appointment na parang lahat ng bagay, parang iniintindi. Ano yung problema na itong tao na to, no? Siguro, parang may pinagdadaanan to, etc. Feeling ganon yun eh, parang ganon. Meron siyang pinagdadaanan. Kasi, imagine mo, gaganon ka, tapos, dami account mo. Ibig sabihin, parang, pusi tong taong to. Parang ganon, di ba? Isa rin sa big factor pala kung bakit, nabuo yata yung IPF rule about dun sa pagpo-post is dahil sa mga ganyan tao. Yung, alam mo yun, syempre, iba yung influensya ng social media. And as a federation, World Federation, dapat organized, dapat maayos yung mga nagpapatakbo, yung mga atleta, di ba? Dapat, good influence sila dapat role model. Kung ikaw, atleta ka, tapos dami ka sinasabi sa social media, di ba? Parang iba yung dating sa federation itself. Kaya siguro hindi siya for PAP. Mismo. Or hindi siya for powerlifting. Kasi imagine mo, parang sinisi mo yung organizer or yung event dahil lang na-bam out. Seryoso ba yun? Parang hindi talaga siya, hindi talaga. Edi kung mainit, mag-adjust ka ng attempt. Ang tanga-tanga nun, yung nung handle mismo. Hindi, yata kasi, ang nirereklamo niya is yung mga referee na red light yung athlete niya. Baka red light naman talaga. Oo, pero sinisisi niya yung organizer. Bobo siya. Or siya, yung na-red light. Tama na. Nabigyan ka na ng spotlight kung sino ka man. Sisikat ka na. Sisikat ka na. Pero anyways, shoutout sa'yo, men. Pero, ayan. Siguro mag-basketball ka na lang. Na lang, chess. At least. Yan, chess. At least, ikaw lang mag-isa doon. May reklamo nun. Di ba? Hindi ka masasaktan. Oo. Pero, yun nga. Pero, men. Pusi talaga yung tao na yun. Ewan ko sino yan. Men. Dami account sa group eh. Marami. Sobrang dami accounts. Pero yun nga, move on. Doon tayo sa ang tag dito, yung kanina, international meet. Since di ba, napag-usapan natin, yung recent meet, mainit. So, uncontrollable din siya. Ito kasi yung madalas kasi naririnig ko rin to. Kasi di ko pa na-experience eh. Pag nag-compete ka daw internationally, marami mga factors na kailangan i-adjust. Yeah, totoo. So, ano yung mga factors na yun since nag-compete ka? Saan ngayon? Ilang beses ka nakapag-compete Asia? Ay, sa ano din, di ba? Europe din. Last Worlds, tsaka yung Asian Games. Yung Classic. Hindi na tayo magdidig deep doon. Kumbaga, ano yung mga factors na mga, kasi yung madalas ko narinig kapag international meet, jet lag, tapos yung weight mo, etc. Ano yung mga main factor na kailangan mong i-adjust throughout nun? Siguro yung travel. Oo. Kailangan siguro ahead of time, nandun ka na. As much as possible, 1 week out, mas okay na nandun ka na para makapag-adapt na yung katawan mo dun sa sleep, sa tulog, sa mismong area, sa lugar mismo. Kasi baliktad yung ano mo dun no? Lalo pag sa ibang bansa, like Europe, labas ng Southeast, talaga, iba malayo yung diferensya. Asia medyo, alam ko, medyo dikit pa rin. Oo. May mag-a-adjust ka pa rin. 2 hours ganun. Pero kapag sa Europe na, yan. 24 hours ata yun, ano?
minsan 5 hours delay, Oo. 5 hours late, tapos minsan 8 hours advance, Oo. mga ganung bagay. So, malaking bagay yun, malaking factor yun, lalo kung hindi ka sanay sa ganun. Tapos, yung pag nagka-cut ka, sobrang hirap ng magbe-base ka sa pagkain nila doon. Oo. Kasi hindi mo alam kung ano yung mga pagkain na meron sila sa nakasanayan mo. Oo nga, no? So, kunyari, sanay ako sa chicken breast tsaka rice lang. Paano pag sa Europe ka, hindi naman ma-rice yung tao doon. Oo nga, no? Puro pasta doon eh. So, bread, pasta. Mag-a-adjust ka. Kaya nga si Jason, kapag international, ayaw niya na nagka-cut. Gusto niya talaga. Kaya nagna-90 talaga siya. 93 siya. Pero, si Jason kasi is, 483 talaga siya para sa akin. Timbang niya, minsan, pag off-season, nagiging 85 lang. Anong height niya? Halos magkasing tangkad kami. Oo? Hindi, siya bulky siya, in a way, na like malapad siya. Pero hindi siya ganun katangkaran eh. No. Napansin ko rin eh. Kasi sa unang tingin mo sa kanya, pare video, malaking taon to. Malaki siya, malapad siya, pero yung height niya, kaya, so, 83 dapat talaga siya. For me, para sa akin, build siya for 83. Pero, kasi, pinipilit talaga namin ma-reach yung 95, at least 95, hanggang 91 lang. Hindi talaga 91. So, 91. Tapos, pag off-season, minsan 85, kagaya nung nag-prep siya for Asian Equip. Oo. Ang walking weight niya bago siya mag-prep is 85. Kasi dapat maglalaro kami sabay ngayong Luzon na 83. Gusto niya mag-83. Tapos, nalaman niya na mafa-fun siya for Hong Kong. Oo. Di, nag-bulk siya. Umalis siya dito, 88 siya. 88. Tapos kain pa rin siya ng kain hanggang hindi kinaya ng only rice. Hindi talaga. Tsaka si Jason, mahina kumain. Legit. Legit, mahina. Ay, butik. Lagi kami nag-unli kebab kami niyan, sa samgyup kami. Naku, mahina talaga siya. Bagsak talaga. Panis talaga. Matatalo ka niya sa GL, pero sa kainan din. Kainan. Pero, Pero yun nga, yung mga factor na kailangan i-adjust since mag-international meet ka. Pag sanay ka na naman, makakapag-adapt ka naman. Makakapag-adjust ka na. Lalo na pag multiple ka na. Ilang beses ka na? 2 times? Twice. May kasunod pa ba yun? This year or next year? Kasi napansin, may post ka parang... Not sure kung... I think qualify ako for Asian Classic sa December. Pero hindi ako sure kung mafa-fund. So, depende. Pero kung hindi fund, hindi ako baka last meet ko na tong itong Luzon. Dapat kasi kaya nga may minimit akong total noon. So, hindi umabot. Baka last ko na to, pero naka-register ako sa August. Okay. Sure kung lalaruan ko kasi tuloy-tuloy na rin yung alis ko eh. Oo. So, tuloy-tuloy yung lakad. Pero yun nga, kumbaga, ano yung experience? Like, sobrang laki ba niyang, syempre, pag meet ka dito sa meet ng international, sobrang laki ba ng difference niya? Since ano na yun eh? Kumbaga, iba na yung referee, iba na yung judging nun. Well, sa judging naman, hindi naman malaki yung difference. Pero ang napapansin kong malaking difference, lalo sa open, is yung ikot mismo. Yung rest period niya between attempts. Mahaba. Mabilis lang. Mabilis. Parang, nung Worlds, kagaya ng Worlds, 7 lang kami sa bracket nyo, sa flight nyo. Tapos, sobrang bilis pa mag-load ng mga loader. Oo. So, syempre, per athlete, mabilis lang sila eh. Minsan 20 seconds lang, tapos yung attempts. Ikot. Ang bilis nga mag-load ng mga yun eh. Mga 4 minutes, 5 minutes lang rest in between attempts. Parang ganun nangyayari. Sa open sa junior naman, medyo naman sila. Kasi mas marami. Mahaba. Depende pa rin sa sa player per flight. Depende sa player, sa athlete. Pero di hamak na mas mabilis talaga yung transition niya kaysa dito. Oo, sobra. Which is, I think, factor din. Malaking factor. Ano pa ba? Siguro, yung crowd, syempre. Hindi mo naman hawak, hindi mo naman bansayan. Hindi mo naman kilala yung mga tao doon eh, no? Expect less hype sa less crowd. Hype. Lalo na pag di ka kilala. Oo. Madalas ganun.
Pero halos wala namang masyadong difference talaga kung iisipin mo, kung konsumahin mo. Yun lang. Yung pag-organize ng event. Tsaka mas organized talaga international. Oh, man. Meron lang, I think yung Asian Equip, medyo nagkagulo-gulo lang sila. Dahil may sumingit yata na hindi na kumbaga late sila dun sa registration. Hindi na sila palalaroin, pero pinaglaro pa rin sila para lang makalaro. For the sake na makalaro lang, pero hindi na sila counted. Parang saling kit-kit na lang sila ganun. So, parang guest lift. Parang ganun. So, yung mga deadlift attempt, parang anong nangyari? Nagulo. 1 hour ang pahinga. So, kunwari, ang athlete mo, naka-warm up na siya, dapat papasok na siya. Tapos biglang may pinasingit na mag-bench. Parang ganun yata ang nangyari. So, tagal ng pahinga nila. Parang naputol yung momentum mo nun. Oo, ganun. Yun nangyari. So, pero okay na. Pero eto, alin yung mas masaya mag-compete? International or local? For me, locally. Local talaga, no? Kasi, like, kilala ako dito eh. Yeah, tsaka yung crowd mo, yung travel din. Yung mga tao sa paligid, community. Iba yung hype eh. Iba pero talaga pag local. Iba naman yung fulfillment kapag international. Mayabang ako. International ako eh. Eh, di. Na-off mo ba? Hello? Ayan. Meron? Meron. Narinig mo? Narinig ko. Okay na. Narinig mo ako? Yan. Okay na. Kumbaga fulfillment, iba. Feeling ko mas satisfying yun, no? Pag natungtong ka ng international. Mas mayabang. International athlete ako eh. Regardless kung ano result mo. Nag-represent ako yung bansa. Ganun. Mismo. Gano'n naman yun. Achievement naman yun para sa'yo. Oo. Syempre, lahat tayo may mga pagkakamali every meet. Dun sa international meet mo, kung may mga pagkakamali kang i-correct, ano yun? Well, first, I think, ano nga ba? Medyo mahirap. Or kung meron. Good question ba yun? Marami. Main siguro top 1 to 2, parang ganun. Bigay ka lang. Attempt selection. Okay. Kailangan mas maging mindful ka sa attempt selection mo. Second is constant communication with your coach. Okay. Third is constant communication with your handler. Kasi it doesn't mean na yung coach mo, handler mo rin eh. Totoo. Diba? Kasi kadalasan ng mga international meet, meron silang main handler eh. Diba? Hindi naman, diba? Hindi, kumbaga, lalo ngayong Worlds, diba? Yung handler yung handler ng US ngayon, parang pang iba, si team, pang team US siya. Hindi yung coaches. Parang ganun. So, kumbaga, attempt selection, communication sa coach, communication sa handler. Aside from that, I guess yung prepared, yung pag-prep mo. Yung preparedness mo para dun sa mismo. Kasi worlds na yun eh. Ibang klase na yun eh. Ano yun eh. Tsaka expect the unexpected talaga. Mismo. Yun lang naman. Marami pa naman pero yung parang top priority mo. Kasi in terms of attempt selection, feeling ko actually yung tatlong sinabi mo, ma-apply mo pa rin siya kahit local eh. Like no. Every meet. No. Kasi kung wala ang ganun, parang pangit ang alabasan mo nun. Attempt selection ka, bara-bara ka ng attempt selection. Mag-attempt ka ng 10 kg jump ka, pang 5 kg na lang naman yung kung ano yung meron ka dun sa araw na yun. Yun yung parang na-topic namin to ni Marco na parang ang madalas kasi akala kasi ng kadalasan ng karamihan. Lalo na pag papasok pa. Ako nag-isip din ako dati na ganito. Na pag meet, it doesn't mean na PR day. Totoo yan. Hindi, alisin nyo yun sa utak nyo. Like, kung magpipr ka. Lalabas at lalabas yun. Kumbaga parang, kaya mo. Diba? Kasi iniisip ng iba, dapat may designated PR. Paano kung yung araw na yun, hindi talaga eh. Like, for example, ganito. Para ma-beat mo yung specific first place ka, para ma-beat mo siya, 5 kg lang dapat iaangat mo. Nag 10 kg jump ka. Parang yun, alam mo yung factor na yun na parang, or, let's say for example, yung time na yun, hanggang 2.5 kg lang talaga yung kaya mong iangat.
ang mindset mo, PPR ako, kailangan ko mag 5 kg jump, 10 kg jump, 7.5. Gagawin mo pa rin. Parang yun yung madalas yung, sana maiba na nila. Pagkakamali. No? Siguro nasa ano mo rin yan, nasa handler. Handler din, no? Dapat yung handler mo is kilala ka talaga. Mismo. Kaya ako, as much as possible, gusto ko ako yung nag-handle sa mga athletes ko. Kasi, alam mo yung training nila eh. Kilala ko sila eh. Alam ko kung paano gagalawin yung sila, kung ilan pa yung kaya. Parang ganun. One good example nito si Ronel, si Rukawa, tsaka yung si Jason. Pero yung kay Jason, hindi to good example. Kasi nung naglaro siya ng Asian Equip, wala kaming communication. As in, wala siyang Paano nangyari yun? Wala siyang data eh. Legit? I don't know kung sino yung handler niya. I think si Tin yata ng US. Pero ang nagbibigay ng attempt, si Jason. So, naka-base si Jason sa gusto niya. So, yun ang nangyari. Yun yung parang, parang nag-chat ako sa kanya na ganito lang yung attempt mo. Pero since wala nga data, walang communication, nagkaroon ng ano. So, yun naman, yung kay Ronel naman, si Ronel kasi susunod lang yun. May tiwala. Yun, dapat may tiwala ka sa handler mo. May tiwala ka sa handler mo, may tiwala ka sa coach mo. Tapos, ang gagawin mo na lang is magtitiwala ka sa sarili mo. Mismo. Hayaan mo na yung handler mo na maglagay. Hayaan mo siya mag-isip para sa'yo. Mismo. Kaya dapat, yung kukunin mo handler, yung kilala. Kasi parang yun din yung parang iisip ko na parang, ikaw, ang iintindihin mo na lang, magbubuhat ka na lang dapat eh. Kumbaga yun na lang yun na lang iintindihin mo eh. Kaya ka nga may handler eh. Although, meron pa rin factor yung feeling mo, pero dapat, i-communicate mo yun. Let's say for example, si handler, nasa tingin niya, mabilis pa. Pero iba pa rin kasi pag may mutual kayong gets mo yun? Kumbaga mag-meet kayo kayo halfway. Kaya kilala ka talaga niya. Oo, ganun. Kasi may mga kakilala ko ng mga ito yung naawa ko sa mga mga athlete na papasok sa meet, tas walang handler. Tapos kung mag-handler man sila, yung dadali nilang handler, kamag-anak, tropa, na hindi naman marunong mag-powerlifting. Alam mo yun, parang, naawa lang. Pero yun nga, kumbaga, keep in mind na kahit first meet nyo man, kasi sayang din kasi, kumbaga, ang tagal mo pinaghandaan, like pera, oras, pawis, etc. Binuhos mo, nag-prep ka ng matagal, tapos machuchok ka lang nung meet mo. Dahil sa handler mo, dahil sa attempt selection mo, dahil sa ego mo, dahil sa tangahan mo, di ba? Dahil bobo ka. Every kilo counts eh. So, tsaka kung first meet mo, consider mo as PR talaga. PR talaga. Lahat yun. Huwag alisin mo yung gym PR mo. Kasi yan lang yung PR. Wala namang PR sa gym eh. Mismo. Tsaka isa ring factor na parang madalas kasi na iniisip nila na parang it doesn't mean na for example, ganito yung total mo ng training total. It doesn't mean na all of the time, every meet mo, makukuha or maaangatan mo yun. Depende pa rin yun sa araw na yun. Totoo, kasi ngayon pa nga lang sa Worlds eh. Di ba? Yung mga nominations nila, kagaya ni Jonathan Garcia, 715.5 ang nominations niya. Ang total niya is 707. So, may drop talaga. Iba talaga, men eh. Dito ko napatunayan, which is, napapag-usapan namin to ng coach ko eh, recently lang, na parang ibang-iba talaga. Like, pag nasa meet na. Like, take what it's there. It doesn't mean na ipipilit mo na mag-PR ako. Paano kung hindi nga eh? Uy, Kuya Melvin, welcome back. Shoutout kay Kuya Melvin, nag-silver siya eh. Hindi namin matalo si Diamond, kaya napakalakas si Diamond eh. Shoutout kay Diamond. Idol yan si Diamond. Si Diamond, di namin matalo. Naglaro siya ng Worlds. Ng Worlds 66 Ito ba siya? Siya yung nag-last pool. Long hair pala. Parehas long hair. Joke lang. Shoutout kay Diamond. Pero yun nga, kumbaga, you take what is there. Kumbaga, iba. Big example itong recent Worlds lang na parang, man, mag-iiba lahat talaga. Yun nga, yung sabi nga ni si King of the Leaps. Si Sixpack. Every kilo counts talaga. So, lahat ng ilalagay mo sa attempt, 2.5 man yan, or 12.5 kg jump yan.
magka-count yan. Magka-count pa rin yan, man. Dadagdag yan sa numbers. Kasi may chance ang mag-choke yung mga kalaban mo. Oo, totoo yun. Na it doesn't mean na parang dapat, for example, dapat 10 kg jump ko to pero 2.5 kg, parang manlulumo ko na. Hindi pa tapos, may deadlift pa. Paano pag nag-choke yan? Di ba marami nga, may mga na-bump out nga rin eh. Meron. May na-bump out man worlds na yun, di ba? Meron nga na-bump out dahil sa technicalities eh. Oo, di ba? Yung mga... Hindi lang strength, di ba? Yun din, isa ring factor na yun. Na kailangan mong, syempre, international meet din. What if yung standard mo hindi ganun? Oo, totoo. Kaya lagi kong sinasabi sa athlete ko kapag kahit sa training, as much as possible, manood kayo ng worlds. Kasi lagi mong, kumbaga yun yung lagi mong standard dapat eh. Kasi as much as possible, mataas yung standard mo para pagdating sa kahit local meet man yan, hindi ka na magreklamo. Like yung depth mo, totoo. like yung kahit anong technique thing na magmamatter sa judging, dapat, kumbaga, nagagawa mo na siya training pa lang. Para pagdating dun sa meet, alam mo yun, hindi ka na magreklamo. Totoo. Hindi mo na sisisihin yung event organizer. Tsaka hindi mo kalaban yung referees eh. Oo, man. Yung jury, yung organizer, hindi mo sila kalaban. Kakampi mo sila eh. Mismo. Kung ano yung bigay nila sa'yo, yun yung tingin nilang nararapat. Ayaw naman nila na ikaw mabump out ka. Hindi naman ganun, man. Hindi naman ganun yung mga referee. Minsan, wala namang may gusto na mabump out yung minsan naiisip lang natin yun kasi may disappointment tayo eh. Which is normal on that specific time frame na nangyari. Kuwari, napulahan ka, ano naman yun ganito naman yun. Pero, hindi. Kaya nga sila referee eh. Hindi naman sila dyan, like, hindi naman yan hinugot lang eh. Nag-exam yung mga yan. Tsaka marami rin talagang factor. Tao nagkakamali. Machine nga nagkakamali. Mismo. May human error pa rin. Kumbaga yun nga, babalik pa rin tayo na adapt and move on. Kasi wala ka nang magagawa eh. Paano kung, namalikmata? Hindi mo na siya control eh. Ang dami niyang ginajudge oh. Pag mo silang bibigyan ng doubt na lang. Yun lang. Kumbaga, kasi, yung action mo sa platform, alam mo yun, ikaw na mismo magdidikta nun eh. Kung mataas talaga yung depth mo, mataas talaga. Kung ginawa mo pa yan, nung training pa lang, inayos mo pa yan, di ka na sana nagreklamo ngayon. Totoo naman. Diba? Wala, madala. Kasi ganun, kaya ako nasasabi yan, madalas ako ganun dati. Pero, na ano ko yung sarili ko, oo nga no, ganito pala no. Paano kung ako yung referee, diba? Parang, oo nga no, ganito no, dapat pala ganito. Kumbaga, wala, move on ka na lang talaga. Adapt mo yung nangyayari sa paligid mo, move on ka na. Ang importante naman dun kasi, nabigay mo yung lahat mo. Nabigay mo yung best mo. Oo. Kumbaga, at the end of the day, ikaw pa rin eh. Ikaw pa rin yung accountable. Kasi, ikaw yung mismong athlete eh. Diba? Parang ganun. So, ayun. Ang haba na ito. Pero, yun. May unli-rice ka pa mamaya. Oo nga eh, no? Oo nga. Second yan. Pero, sure naman babalik pa kami dito. Oo, men. Gagawin lang tayong part 2 to para di tayo maano. Dadala kaming batalyon. Yan. Sabi ko nga kay Jason na mag-team training na lang kayo. Yung iba pala hindi Nagkataon kasi na weekday lang siya available. Jason. Kasi dapat last Saturdays dito kami. Kasi ikaw yung deped. Pero sa mga remaining weekends naman, I think basta wala kaming alis ni sige. Gawa natin ng part 2 kasi magta-training pa tayo. Pero last question. Wait lang. Di ko nabasa yung mga ko no? Ang dami natin mapag-usapan pero di pa nagbabasa nito. Ito yung maganda. Maganda men eh. Yun nga yung goal ko na parang ayoko, nanonood ka ba ng mga podcast? Diba? Nanonood. May mga podcast na parang Bugoy na koy. Podcast. Pero legit men, may mga big example si Bugay na koy parang at the end of the day, take mo lang kung ano yung mas makakatulong sa'yo. Kung di mo talaga siya trip, di huwag mong panoorin or kung may di ka trip na sinabi niya, huwag mong i-apply. Kanya-kanyang opinion naman. Opinion mismo. To, diba? At the end of the day, it doesn't mean na, kumbaga, let's agree to disagree. Kumbaga, it doesn't mean na, kuwari, may paniniwala ka, galit na ako sa'yo. Hindi, gets mo yun? Parang don't take it personal. Oo, man. Aside from that, siguro na lang din, siguro sa mga nagpo-podcast. Oo. Be mindful na lang din siguro sa mga lalabas sa sasabihin mo kasi
Di mo naman pwedeng ano bang term yun? Balasubasin, balahurain. Yung tao na parang, uy, ikaw ex, tangin na ka. Ganun. Iba na yun. Pero yung kung matatamaan man sa mga sinasabi natin, well, nasa sa'yo na yun. Kung baga, ikaw na yun, ikaw na nandito, accountable ka. Ikaw nagsabi. Kung baga, tanggapin mo kung ano sasabihin ng tao sa'yo. Yun lang naman yun. Be accountable na lang kasi syempre, maraming nanonood sa atin. Oo. Lalo ka na kasi si RPE, sikat na. Legit yan. Medyo lang. Legit yan. Di naman. Well known na sa Philippines si RPE. So, ano talaga, marami, yung opinion mo, matter sa kanila talaga. Oo naman. At saka, yun nga, kumbaga, the end of the day, kung bari, may sinabi kami na hindi kayo agree, edi pag-usapan na lang natin dito. Pag-usapan natin. Hindi na, it doesn't mean na, di ko trip yung sinabi ng tao na yan. Ayoko na yan. Galit ako sa kanya. Parang pangit naman ang ano nun. Parang sobrang immature mo siya. No? Parang sobrang immature mo. Tinitake na talaga nila personal. Which is, hindi dapat. Hindi dapat. Kasi hindi naman about sa iyo eh. Oo. Hindi naman direct sa iyo. Unless sinabi ko talaga na, uy, ito mataas naman talaga mag-squats yun. Oo. Mismo. Yan. Iba na yun eh. Personal shit na yun eh. Pero yung when it comes to judging, kung mataas talaga yung squats, wala. Mataas talaga. It is what it is. Insecurity. Tinamaan ka. Di i-work mo. Kaysa kaysa maggalit-galit ka dyan. Ayun, edi ayusin mo sa training mo, di ba? Parang, huwag ka nang mag-complain dyan. Di ba? Kumbaga, i-adjust mo na lang yung sarili mo. Pero yun nga, grabe. 1 hour and 40 minutes. Almost 2 hours, min. Pero yun nga, hindi pa ako tumitingin nito, pero yung mga tanong dito man siguro next episode na lang kasi talagang magte-training pa, tapos dadating pa si Jason na late. Shoutout kay Anli Rice. Unli-late din. Unli-late yan. Pero yun nga, check ko kung may siguro last topic tayo. Sige. Competition. Short-term ko, personal goal. Ito na lang. Ngayon, syempre, kumbaga, doon na tayo sa totoo na kilala ka na sa powerlifting industry sa Pilipinas, na pag international meet ka na, local meet, recently lang, ano yung, long-term goal mo dito sa powerlifting? Long-term goal. Long-term goal. Siguro, hindi na long-term eh. Short-term na lang as an athlete. Sige. Short-term goal as an athlete. Short-term goal as an athlete, parang, I think, hanggang next year na lang tenure ko as a powerlifter, as an athlete. Legit? Like, magfo-focus ka sa coaching? Yeah. Mostly, magfo-focus na lang ako sa coaching and mag-training pa rin naman ako as a powerlifter pero as an competitive athlete siguro hanggang next year na lang. Hanggang next year. Focus na ako sa career ko. And gusto ko talaga mag-try ng ibang sports din eh. Gusto ko mag-qualify international sa jiu-jitsu. Kumbaga back to the roots. Gusto kong mag-boxing, gusto kong mag-compete as boxer and gusto ko ma-try man lang kahit isang beses mag-amateur mixed martial arts. So, yun yung ang short-term goal ko is I hope walang ma-offend is makuha yung national record. Oo. Kung kaya nga tinarget ko last June is yung national record which is 562.5. Yung last attempt ko ng deadlift is for 563. Para makakuha yung national record pero nag-fail. Pumalya. So yun, I think siguro baka sa Ronats na lang kung hindi na maglalaro this year. Hindi, tataas pa yan. Sure ako tataas pa yan. Men. Shoutout kay Alexi. Si Alexi sobrang lakas, man. Hirap pabulin ni Alexi. Grabe yun, no? Junior? Hindi naman sa hinahabol ko si Alexi kasi may sarili naman akong pacing. Pero yun nga, siya tsaka si Aaron ngayon yung standard. Pero at the end of the day, like, pare-pares naman siguro tayong goal na siguro di na natin, kumbaga i-consider na natin siya as normal na lang na magpapataasan talaga tayo ng total. Like, ito yung sports natin eh. Tsaka isa pang maganda, Chong, is mas gusto ko kasi yung tumataas yung total. Kasi mas na-reach natin yung standard ng worlds. Oo. Kumbaga tayo din magbe-benefit niyan, men, as a whole.
ayokong sinasabi na sana masira yung performance nitong tao na Ay to. man, parang ang demonyo mo naman nun. Lagi kong sinasabi na sana mas tumaas pa yung total kasi mas tataas yung standard na kailangan mo i-meet. Kailangan kong targetin. So, Oo. for example, ngayon, yung Asian champion last December, nag-world siya, 599 total niya. So, yun na yung standard na gusto kong ma-reach. 590, 10 times bodyweight total. Oo. So, yun yung short-term goal ko na parang gusto kong maging national record yung total ko. Aside from that, gusto ko ulit mag-compete sa Worlds. Kaya, plan ko talaga is until next year na lang. Yun na yung last. Kung di man ako makapag-compete sa Worlds, kung ano man international competition malaroan ko until next year, baka yun na yung end ng kumbaga yun na yung cup competitive as a powerlifter. Competitive powerlifting career ko. Okay. Pero hindi pa rin ako titigil mag-powerlift. Oo naman. That's for sure. Oo. Kumbaga nasa ano na yan eh. Kumbaga nasa lifestyle na natin yan. Napaka-imposibleng matigil mo yan. Hindi, napaka-imposibleng di ka mag-SBD. Tsaka marami pa rin naman, marami yung athletes eh. Tsaka iba na yung stress ng coaching ko ngayon kasi dati, dalawa lang yung kino-coach ko. Ngayon, nasa kulang-kulang 50. So, di ba? Medyo masakit na sa ulo. Oo, Hindi pala medyo masakit talaga sa ulo. Oo nga. Ngayon, actually, naiintindihan ko na siya. Kasi ngayon, medyo padagdag yung athlete ko. Putik, ito pala yun, no? Ito pala yung inaano ni, kasi dati, di ba, correct, si Kuya Melvin. Pag pinapagalitan niya kami, ito pala yun. Ito pala yung feeling na yun. What if dumagdag pa to? Mas, kumbaga na-expect ko na ganito pala yung stress. Pero masaya siya. Leading sa meet, kaya ayoko rin naglalaro ng may kasabay na athletes. Iba na yung, lalo yung pagpapick na sila, iba na yung stress mo as a coach eh. Tapos magpipick ka rin as a athlete, Pares kayo nagpipick. Sabog. Kasi, big example niyan si dako tayo sa bodybuilding kasi 'di ba si Jeremy, alam mo ba yun? Jeremy Buendia at si Ven. Yung sa atin. Kasi 'di ba kino-coach na yun. Parang nag-part way sila ang reasoning nun kasi parehas na silang magko-compete as pro. Oo, parang ganun din yung reason kung bakit niya binitawan kasi parang may hirapan siya as a coach at the same time competitor. Totoo. Kasi makakalaban mo yung athlete mo. Tapos i-coach mo siya. At some point may bias yun eh. Totoo. 'Di ba? Parang yun nga. Kumbaga stressful siya in a way, pero masaya. Masaya talaga. Masaya siya pero yun nga, lalo nung natong Luzon. 2 weeks out, nag-DND na talaga ako sa kanila. Parang DND. Hindi na ako nagre-reply sa kanila. Gets. Pero inano mo naman sila na in-inform ko naman sila. Pero sa mga maglalaro, nagre-reply ako from time to time pero tinatry ko i-manage yung stress ko. Oo. Kung ba set proper expectation na lang siguro sa athlete. Alam ko naman kung ano yung limitations nila. So, nag-uusap naman kami ng paano yung magiging attempt selection nila, lalo kung kasabay ko sila maglalaro. Nag-uusap naman kami, clarify ko naman sa kanila. Nandun ako nung meet day, pwede mo naman ako i-approach. Pero ngayon kasi medyo crucial tong weeks na to. Ayoko nang nasa-stress. Kasi stress din ako sa work na. Mismo. Sobrang, ang masama dun kasi, 2 weeks out, 1 week out, sumabay-sabay yung workload ko. Tapos nag-leave na ako medyo mabawasan yung stress ko. Pagbalik ko, boom. Nandun na, naipon na lahat. Backlogs, trabaho. Halo-halo na. So yun, as much as possible, yun, nililimit ko rin talaga yung external para hindi masyadong stress pag maglalaro. Mismo. Pero, masasabi ko, like, passionate ka eh. Kasi, masasabi mong passionate kang sa ginagawa mo, if you still continue that thing, even though stress ka, etc., may ganun. Parang passion na talaga yung tawag dun eh. Yun yung definition ko. Ikaw, nag-agree ka ba dun? Totoo naman. Pero for me, definition yun, tama naman. Ang definition kasi ng passion is whether nahihirapan ka or tinutuloy mo pa rin sa ginagawa mo. Tinutuloy mo pa rin. Like, yun. Sa mahal mo, diba? Mahal mo. Basta mahal mo paglalaban mo. Paglalaban mo. Kahit di ka niya kayang ipaglaban. Kabalik ka rin sa sinabi ni Bugoy, pag ayaw sa'yo ng tao, layuan mo na. Yun nga, kaya kanya-kanya tayong opinion. Pero, I guess, medyo maganda yung ending na yun eh.
Dito muna natin, pagmahal mo, paglaban mo. Pagmahal mo yung powerlift, hindi mo talaga maiiwanan yan, bibitawan yan kahit na gano'n ka-press. Oo. Isa sa pinakamagandang example, si Kuya Melvin, kasi nanganak yung misis niya. Mismo. Diba? Grabe yung stress nun kasi, aside sa financial, syempre, alaga. Stress mo, as tatay. Hindi pa rin niya naibitawan yung powerlift Second pa siya. Kakabalik-balik lang yan. Pero, yun tinatawag na passion. Yun talaga. Very passionate na. Passionate ka talagang tao. Kahit anong craft man yan. Kung you still continue, whatever yung external factor, like masama man yan, masaya man yan, pero kinukontinue pa rin. Passionate ka sa ginagawa mo. Ikaw, nakapagpatayo ka na lang sarili mong gym, di ba? Nung una, parang dumadayo-dayo. Naalala ko pa, parang may one time, may story ka na kailan kaya ulit ako makakahawak ng calibrated. Tapos ngayon, yung calibrated, ikaw na yung lumalayo sa calibrated. Pumunta ng ibang gym para hindi mag-calibrate, nag-bumper. Actually, nung nakaraan lang, dito lang sa amin, nag-bumper ako. Di ba? Parang starting from the bottom. Mismo. Diba? Pero syempre, yun nga, babalik pa rin tayo na hindi natin magagawa tong mga bagay na to kung hindi tayo passionate. Hindi tayo passionate at the same time, yung mga tao sa paligid natin sobrang nakakatulong sila. Like example, itong gym na to, hindi ko naman to magagawa kung hindi dahil kay Andre. Kay Dre. 'Di ba? Kay Laksa Pops, 'di ba? Kumbaga, alam mo 'yun, maraming factor na kailangan mo i-consider para ma-reach mo yung specific thing na gusto mo. Totoo. Na hindi ka parang hindi mo makukuha 'yon kung hindi check lahat 'yun eh. Kumbaga, hindi man lahat pero as much as possible meron eh. Like for example, yung tao na nasa paligid mo kasi kung yung tao na sa paligid mo hindi naman medyo ka-same ng mindset mo or yung work ethic mo, wala din, palyado ka rin. Parang hindi mo rin mako-continue or kung hindi ka passionate, etc. Choose your people din no? Oo, men. Actually, yung madalas kasi yung mga tao, iniisip na masama yung choose your people. Kasi, paano kung sabihin natin, tropa mo siya, pero dinadrag ka niya pababa. Matitiis mo ba yung kasama? Diba, pagganahin mo na lang yung logic mo nun. Parang ganun. Hindi ka talaga mag-grow as a person. Siguro, kaibigan mo pa rin siya, pero as much, ikaw na rin gumawa ng way para hindi mapasama sa kanya. Kasi di ba, kumbaga, pag nasa community ka na fucked up ka rin eh. Tsaka, marami talaga masasabi yung tao sa'yo, whether gumawa ka ng mabuti or masama. Amen. Totoo yun. May masasabi talaga sila. So, kaya suggest, gumawa na lang kayo ng masama. Doon pala nag-lead din, no? Ganun pa rin naman eh. At least masaya pa kayo. Mismo. Biro lang. Be a good influence. Tulungan niyo yung sport, tulungan niyo yung sarili na umangat. Mismo. Tulungan lang tayo, men. Huwag kayo manghila pababa ng tao. Mismo. Kumbaga, kahit gas-gas na yung kasabay na yun, pero yun pa rin eh. Yun pa rin, dun pa rin tayo magli-lead na like, tulungan pa rin tayo. Although competitive tong sports na to, pero men, tayo pa rin yan. Sobrang competitive ng sports natin to the point na nagiging toxic na yung tao. Mismo. So wag na tayo humalo sa toxic na tao. Mismo. Napansin ko nga rin. Pero maganda yan i-topic next Medyo wag na lang tayo magdodrop ng tao. Wag na lang tayo. Pero yun nga, maganda siya i-topic ang reason behind that. Kasi syempre, pag may mahal kang bagay, hindi mo naman pababayaang masira siya dahil sa mga taong nakapaligid sa paligid mo. 'Di ba? Parang 'di ba? Kumbaga kung may mahal kang bagay, kailangan mo as much as possible madepensahan man lang. Alam mo 'yun. Pero maganda pa rin 'yun. Kumbaga masaya ngayon may drama. Hindi naman mawawala yun. Parang boring, no? Parang pag peaceful lahat. Parang lahat tropa. Hindi, pangit yun. Dapat may kahit drama. May chaos ba? Parang ganun. Kailangan gawan mo ng beef, gawan mo ng issue. Oo, parang may mas spice up yung Pero it doesn't, alam mo yun, parang... Meron ako ngayon kilala, pero sa mga maglalaro to sa Visayas yata. Ano lang naman sila. A friendly competition. Na nauwi sa Nauwi sa hindi na friendly. Legit ba? Oo. Bulong mo sa akin yun mamaya.
So, yun lang. Tatapusin na namin at magte-training pa kami. Men, maraming salamat. Uulit tayo. Asahan ko may part 2 to kasi alam namin sa sarili namin na bitin to. Pero wala, ganun talaga. May kanya-kanya kaming schedule. Ako rin, di ba? Mahirap naman ipilit kung hindi ka pilit-pilit. Pero yun lang, men. Maraming salamat talaga. Really appreciate, men. Salamat sa invite. Kasi, alam mo, matagal ko nang gustong gumawa ng podcast dahil Bugoy talaga. Idol mo talaga si Bugoy, ha? Idol. Legit yun, legit. Di, men, kasi parang maganda tong outlet para kasi may mga opinion tayo na hindi mabu-voice out. Kasi napansin ko yun na what if yung mga opinion natin makakatulong pala sa ibang tao, like magbo-boost ng confidence level nila. Meron nga nag-message sa akin nakikinig ng RPE talks na parang natutuwa daw sila kasi nga may mga pag may guest ako nagkikwento ng buhay nila, ganto ganyan. Parang kasi tayo as nakikinig din ng podcast ng ibang tao. Naka-notification bell sa akin. Ayun, salamat. Pero yun nga, parang nice, salamat. Pero yun nga, parang, diba tayo, nanonood tayo ng podcast. At some point, may napupulot tayong aral. Feeling ko, pag tayo din gumawa ng podcast, may pupulot din yung, naman, diba? May napupulot silang aral talaga. Yes. The end of the day, nakatulong pa rin eh. Kumbaga, gano'n. So, panoorin nyo to. Yun lang. I-hype natin. Yes, sir! Part 2. Adrian. Yun lang, men. May gusto ka bang i-shoutout? Wala naman. Hindi. Sa susunod na siguro. Okay. Shoutout sa team Yan. MCA and Shout team JXV RPPH. Let's go sa lahat ng powerlifters dito sa buong Pilipinas. MCA 05, RP05. RP05. Mamili na lang kayo, men. Peace out. And of course, nga pala, nakalimutan kong i-shoutout si Off Gear. Si Off Gear. Off Gear yung short comment, no? Salamat kay Liam. Shoutout sa'yo, men. Off Gear din. Link on the description box down below. Last, si Hustle Tix PH. Yan. Support local. Hustle Athletics pa rin. Support local, men. Supportahan lang tayo. Huwag tayong pero maganda pa rin yung may beef. wag na siguro sa branding. Yan. Yun lang, men. Maraming salamat ulit, men. Really appreciate. Mag-training na tayo. Let's go.